wala naman palang problema kung ganon. Basta, wag lang sila magpapasaway dito sa baryo natin, ha? Alam mo na, ayaw natin lahat na kaguluhan dito. Ay, siyempre naman Aling Tasing. Baka pati ko mapahamak eh. Wala na akong pakialam. Basta mapatay ko lang ang pumatay sa nanay namin. Kaya, pakiusap, gawin nyo na mga abit. Sa tingin nyo ba hindi ko pa alam kung paano yang kontrahin? Ngayon, ako naman, humanda na kayong lahat na mamatay. Mahal, ramdam mo ba yung mabigat na ihip ng hangin? Oo. Simula nung pumasok tayo sa masukal na parte nitong gubat, ramdam na ramdam ko na. Mas lalo ngang bumibigat habang tumatagal eh. Ang akala ko, ako lang ang nakakaramdam. Hindi ko nga rin pinapansin nung una eh. Akala ko rin ako lang ang nakakaramdam. Mabuti pala't sinabi ko sa'yo. Mahal, maging alerto lang tayo ha. At wag muna tayong lumayo sa isa't isa. Sige, mahal ko. Nasa masukal na parte ng gubat ang mag-asawang Abet at Betcha. Pareho silang nakatingala dahil ang araw ay tila ba ayaw lumusot sa makakapal na ulap na nagkukumpulan sa ibabaw ng masukal na gubat. Ang mga sanga na matatandang puno ay nagsasalubong sa ere. Lumilikha ng bubong na halos hindi pinapasok ng liwanag. At katulad ng sinabi ni Abet, habang tinatahak nila ang masukal na gubat ay mas lalong binabalot ng kakaibang puwersa ang paligid. Puwersang galing sa kadiliman. Ang nakakabinging katahimikan ay mas lalo lang nagpapabigat ng kanilang pakiramdam. Pero nagpatuloy pa rin ang mag-asawa habang bitbit ang lagayan nila ng mga halamang gamot. Si Abet ay isang kilalang albularyo sa baryo Organiko. Namana niya ang talentong to sa kanyang mga magulang. Kaya batak na siya sa paggawa ng mga mabibisang halamang pangmedisina at panggagamot. Bitbit niya ang isang supot na yari sa hinabing abaka. Puno ito ng mga tuyong dahon, balat ng kahoy at mga buto ng halamang pinulot mula sa malalalim na bahagi ng gubat. Nakalagay din sa kanilang bewang ang isang lumang buntot pagi. Ang kanyang pinagkakatiwala ang pananggalang laban sa mga nilalang ng dilim. Samantala, si Betcha, ang kanyang asawa, ay isang babaylan na may malalim na kaalaman sa mga dasal, orasyon at ritual na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Meron siyang daladalang basket na puno ng sariwang ugat at bulaklak. At nakasabit sa kanyang leeg ang isang kwintas na yari sa mga buto ng kung anong hayop. Tila kumikislap ito kapag tinatamaan ng bahagyang sinag mula sa langit. Sa kanyang balikat ay nakasukbit naman ang isang maliit na lalagyan ng langis. Ginagamit niya ito sa pagpapalayas ng kung anong masasamang elemento. Kapag nakakaramdam na ng kakaiba, ay tumutuloy pa rin sila katulad ng napag-usapan. Tahimik silang naglalakad sa gitna ng matataas na talahib. Kapwa nila alam na delikado ang gubat na ito. Ngunit kailangan nilang magtungo rito sapagkat dito lang matatagpuan ang mga halaman na mahalagang sangkap para sa kanilang panggagamot. Mahal, mas tumitindi ang madilim na puwersang bumabalot. Parang may naglalaro rito sa gubat. Oo nga, nararamdaman ko. Mag-ingat ka at mas maging alerto ha. Nakakaramdam ako ng panlalamig ng paligid at ang banayad na kilabot ay gumagapang mula bato ko pababa rito sa gulugod. Kapansin-pansin din yung pananahimik ng mga ibon. Kahit ang iba pang hayop sa paligid, hindi ko na rin maramdaman. Hindi magandang senyales to. Ramdam ko na meron tayong kasabay ngayon. Naririnig ko ang lupa. Parang may mga nagtatakbuhan. Ang lakas talaga ng pakiramdam mo, mahal.
Ang husay-husay mo talaga. Kaya kita minahal ng husto eh. Ay nako, hindi to ang oras para makipagbulan sa akin ha. Seryoso ang sinasabi ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nagtuloy-tuloy pa rin ang mag-asawa. Bagaman mas mabagal na ang kanilang mga hakbang, makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mahihinang yabag ng tao mula sa hindi kalayuan. Mabilis ito, padabog at tila ba merong tinatakasan. Dumadagundong ito sa pagitan ng mga puno habang palapit ng palapit. Kaya nagkatinginan silang dalawa. Naririnig ko na yung sinasabi mong mga yapak ng tao. Malapit na sila, mahal. Hinugot agad ni Abet ang buntot pagi mula sa pagkakasuksok at hinawakan ito ng maigpit. Si Betcha naman ay kumapasa sisidlang ng langis at tinanda ang isa niyang orasyon. At mula sa makakapal na damo ay biglang sumulpot ang dalawang binatilyong magkasing tangkad. Pero ang isa ay matipunong moreno at ang isa naman ay maputing tsabi. Pareho silang pawisan, hingal na hingal, at ang kanilang mga mata ay namumugto sa takot. Ang morenong binata ay si Raha at ang maputing binata naman ay si Suliman. Sila ay kambal na merong tinatakbuhan kung ano. Aaksyon na sana ang mag-asawa para puntiryahin ang kambal pero dali-daling sumenya si Raha habang takot na takot pa rin ang mukha. Wag po! Wala kaming masamang balak! Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil natalisod na siya sa isang matabang ugat at natumba sa harap mismo ni na Abet at Betcha. Takang-taka ang mag-asawa habang nakatingin sa binatang nadapa. Si Suliman naman ay bahagyang umalalay sa kapatid habang nanginginig ang mga kamay sa takot. Nang mapansin niyo na mag-asawa, ay nagmamadaling lumapit si Betcha sa kainalalayan si Raha sa pagtayo. Bakit? Anong nangyari? Bakit kayo tumatakbo? Meron ba kayong tinatakasan? Meron no. Sino? Ngunit bago pa makasagot ang kambal, isang kakaibang alingas-ngasang pumunit sa katahimikan ng gubat. Isang mababang ungol na tila nagmumula sa maraming lalamunan. May kasamang amoy na masangsang na parang pinaghalong bulok na karne at tuyong dugo. Alam na ni Abit ang tungkol sa amoy na yon dahil maraming beses na siyang nakasagupa ng ganitong klaseng nilalang. Dali-dali niyang tinapik ang asawa at seryosong pinagmasdan. Tila ba nag-usap ang kanilang mga mata. May mga kampo ng kadiliman sa paligid. Base sa nakakasukang amoy. Mga aswang sila. Marami sila, mahal. Kung ganon, aswang ang tinatakasan nitong mga binata? Malamang, Betcha. Mahal, ihanda mo mga panaboy mo. At kayong dalawa, magtago kayo sa likuran namin. Pagtango ni Raha at Suliman, ay muling umalingaw-ngaw ang mga ingay ng aswang sa iba't ibang dako. At sa gilid ng kanilang mga paningin ay tila sumilip ang mga anino. Mula sa madilim na parte ng kagubatan sa kanilang harapan ay lumitaw ang tatlong aswang. Ang kanilang mga mata ay kumislap na parang naninilaw. Ang mga kuko ay mahahabat matutulis at ang mga balat ay parang isang uri ng hayop na makaliskis. Para silang mga taong bayawak. May mahahabang buntot na kumakawag-kawag sa lupa. May dila na parang sa ahas na sumisirit-sirit sa hangin. Sa likuran naman ay sumulpot ang tatlo pang aswang. Pero iba ang itsura nila kaysa sa mga taong bayawak. Mahalat ang babae dahil sa mga nagyuyugyugan nilang mga dibdib. Hindi makaliskis sa mga balat nila, kundi may itim ito na parang balahibo ng isang ibon. Matulis ang kanilang mga nguso at ang mata ay sobrang pupula. Para silang mga taong uwak kung tutusin. Takot na nagsusumiksik ang kambal nang makita ang mga aswang na to. Mga abwak! Sa tagal na panahon ko na sa pagiging babaylan, ngayon lang ako ulit nakakita ng abwak. At parang maswerte na parehong babae at lalaki ang nakita ko. At talagang natuwa ka pa, mahal, ha? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang maiwasang mamangha.
Mamaya na tayo magdaldalan tungkol dyan. Kailangan nating mailigtas ang dalawang to. Dahil mukhang sila ang pinupuntirya ng mga aswang eh. Hoy, kayong dalawa. Bakit kayo nahabol ng mga abwak? Hindi po namin alam eh. Papatayin nila kami. Tulungan niyo po kami para kaawaan niyo na. Makakaasa kayo. Pero pagkatapos ng mga ito, marami kami mga katanungan sa inyong dalawa. Hinampas ni Abit sa lupa ang buntot pagi kaya napatras sa mga aswang. Nasilaw kasi sila sa pagkislap nito nang salubungin ng liwanag mula sa kalangitan. Samantala, nagsimulang bumulong si Betcha ng sinaunang dasal kasabay ng pagpahid ng langis sa kanyang mga palad. Mula rito ay may unti-unting lumabas na usok na may kakaibang amoy. Para itong insenso na pumalibot sa kanila. Ang unang 3 aswang na taong bayawak ay sumugod na tila kidlat. Naglalabas ito ng kakaibang ingay na nakakatakot at nakakabingi. Kaya napatakip ng tenga ang kambal habang takot na takot. Ilang saglit pa ay biglang tumalon ang mga nasabing aswang at inatake rin sila. Naglalaway ang mga nguso ng mga ito at umaalingaw-ngaw ang malahalimaw na ungol. Umaatake na kayo ng mga inosenteng taong walang kalaban-laban! Hindi kayo makakaisa sa amin! Itinaas ni Abit ang buntot pagi at sinalubong ang atake. Tila nagliyab ang hangin na magsalpukan sila. At halos mabuwal si Abit sa bigat ng kalaban. Ngunit sa kanyang mga bisig ay naroon ang lakas ng taong sanay na sa laban ng higit pa sa ordinaryong tao. Nabuwal niya ang unang abwak na sumalakay. Kitang-kita nila ng tamaan nito ng buntot pagi ay kaagad na nag-apoy ang katawan. Namangha ang kambal sa kanilang nakita pero halata pa rin ang takot sa kanilang mga muka. Si Betcha naman ay itinaas ang kanyang kamay. At mula sa kanyang palad ay kumalat ang liwanag na tila apoy. Nang lumapit ang isa sa babaeng abwak, tumili ito ng matinis ngunit agad na napatras ng tamaan ng kakaibang usok. Ang kaninang tahimik na gubat ay nagsimulang mag-ingay dahil sa kanila. Galit na napatras sa mga lalaki at babaeng abwak. Habang pinagmamasdan ng isa nilang kasama na unti-unting natutupok ng apoy matapos hagupitin ni Abit ng buntot pagi. Sige! Sino bang susugod? Sino bang gusto mabo sa inyo? Ano, lapit na! Mga abwak! Mahal, wag mo silang buyuin. Baka magtawag pa ang mga yan eh. At imbis na makalis na tayo, baka madihado pa tayo sa huli. Huwag ka mag-alala, mahal. Isa sa mga likas na ugali ng mga abwak ay ang paglusob at pagtakbo. Alin lang yan sa dalawa. Kung susugod sila hanggang kamatayan o kung tatakbo para mabuhay sila. Ilang beses na rin ako nakasagupa ng mga katulad nila nung binata pa lang ako eh. Kaya natutunan ko na rin ng mga pag-uugali nila. Matagal na panahon na yun, mahal. Posibleng magbago na ang takbo ng sistema nila. Katulad din ng pagbabago ng takbo ng mga normal na tao. Huwag na natin pagtalunan pa ang tungkol dyan. Dahil baka mamaya imbis na sila ang kalabanin natin, tayo pang maglaban sa huli. Kawawa naman itong mga kasama natin mga binatilyo. Nagsusumiksik na nga sila sa atin ng husto oh. Puro ka rin talaga kalokohan, mahal. Kanina lang tuwang-tuwa ka dahil nakakita ka ng abwak pero ngayon nagiba na yata ang ihip ng hangin. Naputol na ang pag-uusap na mag-asawa dahil biglang lumipad ang 3 babaeng abwak. Habang nakatingala ay takot na takot pa rin ang kambal kaya kinuberan sila ni Betcha. Nang mawala ang usok na ginawa ng ginang ay magkakasunod ng sumalakay ang mga taong uwak. At habang nananatiling nakakover si Betcha sa 2 binata, si Abit naman ang humarap sa mga kalaban. Iwinasiwas niya ang buntot pagi, kaya tumigil sa pagsugod ng 3 babaeng abwak. Umangil ang mga iyon saglit habang ang Ginoo ay napapangisi lang. O ano? Nasaan ang tapang nyo ngayon? Sugod mga taong uwak na ang papangit! Mahal, sa kabila! Tumingin ka sa kabila! Nagulat si Abit na makita ang 2 taong bayawak na parehong nagwawasiwas ng kanilang mga buntot. Ang isa ay biglang tumalon at dali-daling lumusob sa kanila.
Dahil sa bilis ay hindi na kagad na gamit ng Ginoo ang sandata niya. Ang ginawa na lang niya ay humugot ng kung anong bagay sa dalang lalagyan. Saka sinaboy sa aswang. Natamaan yun sa muka at napatras. Pero hindi naman napano dahil ordinaryong tuyong damo lang pala ang naihagis ng albularyo. Ano ba ginagawa mo, mahal? Inaaksaya mo yung mga napitas nating halamang gamot eh. Abay, malay ko ba? Akala ko yung itim na buhangin ang nadukot ko. Ito, bilis, salo! Pagkasalo ay saka nga hinagis ni Abet ang nasabing bagay. Nang matamaan sa mata ang ikalawang taong bayawak ay napuwing ito. Ilang saglit pa ay nagsisigaw na yon sa sakit dahil sa bisa ng kapangyarihan ng itim na buhangin. Meron kasing orasyon yon mula sa babaylang si Betcha kaya mas matindi ang talab lalo na sa alagad na kadiliman. Sinamantala na ng Ginoo ang pagkakataon at habang naglulumpasay ang nasabing abwak ay sa kanya ito pinaghahampas ng buntot pagi. Hanggang sa magliyab na rin ang katawan nito. Nang galaitin na naman ang natitirang mga aswang habang pinagmamasdan ng kasamahan nilang unti-unting natutupok ng apoy. Muling sumugod ang natitirang taong bayawak. Direkta nitong pinuntirya si Aling Betcha sa pag-aakalang uubra siya. Pero nang hawakan ng babaeng babayla ng kwintas niyang gawa sa buto ng kung anong hayop, ay tila may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang pagkatao. Sinabayan ito ng bulong na orasyon hanggang sa bigla na lang naistatwa ang nasabing aswang. Kagad bumaling ang ginang sa asawa. Mahal, ngayon na! Sige! Walang pag-alinlangang hinigupit ng albularyo ang hindi makagalaw na aswang. Hanggang sa magliyab din ng katawan nito at matupok ng apoy. Dinig na dinig nila ang nakakakilabot na pagmamakaawa ng aswang. Pero huli na ang lahat dahil nagsaabo na ito kalaunan. Sa kabilang banda ay napaluhod si Aling Betcha dahil sa paggamit ng kapangyarihan ng kwintas. Nag-aalalang lumapit ang kanyang asawa at inalalayan siya. Mahal, bakit mo naman ginamit kaagad yung kapangyarihan ng kwintas? Alam mo namang makakasama sa iyo yan. Nabigla lang din ako. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Itun mo na muna ang pansin mo sa mga taong uwak. Pasalakay na sila. Sabay-sabay sumugod ang galit na mga babaeng abwak. At sa bilis ng pangyayari ay nagalusan nila si Abet. Nabitiwan din tuloy niya ang buntot pagi na tumalamsik sa malayo. Napangisi ang mga kalaban at muling sumalakay. Pero mabilis din na nakabawi ang albularyo. Dinukot niya ang patalim na nakatago sa kaliwang paanan at ito ang pinangsasangga niya sa matutulis na kuko ng halimaw. Naging maugong ang kanilang banggaan. Napatras si Abet ng ilang hakbang dahil sa pagtulak ng isang taong uwak. Habang ang dalawa pa ay si Aling Betcha naman ang pinupuntirya. Betcha! Mahal ko! Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko sarili ko. Sige, sabi mo eh. Kahit kailan ka talaga, puro kakalokohan. Kayong dalawang binata, umatras muna kayo saglit at magtago sa mga puno. Bilis! Tumakbo nga si Raha at Suliman at nagtago sa likod ng mayayabong na puno. Dahil dito ay nakapag-concentrate na si Aling Betcha sa mga kalaban. Dinukot niya ang langis sa lumang bag at pagkatapos ay mahina siyang bumulong sa hangin. Ilang saglit lang ay isinaboy niya ang nasabing langis kung saan papunta ang dalawang taong uwak. Pagkadaka ay bumuelo siya at biglang umihip sa kawalan. Tila ba may kung anong kakaibang elemento ang sumama sa hangin. Nag-apoy ang langis na kumalat sa hangin hanggang sa matamaan ng dalawang aswang. Napuruhan ang nasa unahan habang ang isa ay nakalipad palayo at nakakapit pa sa tuktok ng puno. Galit na galit yon habang pinagmamasdan ng kasamang natupok na rin ng apoy. Gulat na gulat naman ang kambal mula sa kanilang pinagtataguan. Kasunod noon ang pagbagsak at pag-apoy din ng aswang na kinakalaban ni Mang Abet. Mas lalong naggalit ang natitirang aswang kaya nagpakawala ito ng isang matinis na sigaw. Dahilan para mapatakip sila ng mga tenga. Ano? Sige, mag-isa ka lang aswang. Susugod ka pa ha? Sige, subukan mo nang sumunod ka sa mga kasamahan mo. Mahal, huwag mo nang buyuin ang isang yan. Pero,
Hindi na siya dapat makatakas pa. Dahil baka magtawag pa yan ng iba eh. Akong bahala, mahal. Kung yung 5 nga ay napatumba natin, yan pa kayang nag-iisa na lang. Maswerte lang sila dahil kanina, naunahan nila ako. Teka, kukunin ko lang yung buntot pagi ko. Habang abala ang mag-asawa sa pag-uusap, ay hindi nila namalaya ng kambal na pasipat-sipat sa nasabing aswang. Tila may pinag-uusapan din ng dalawa na sila lang ang nakakaunawa. Maya-maya, tumingala si Soliman at nagulat na lang ang binatang Chubby dahil wala ng aswang sa pwesto nito. Iginala nila ang tingin pero hindi nila nakita kung nasaan yun. Hanggang sa may bigla na lang bumulusok mula sa ibabaw nilang magkapatid. Nang mapalingon sina Abet at Betcha sa kambal, ay nakita nilang tila tatangin na ang isa sa kambal. Kaya nagmadali sila. Tulong po! Tulungan niyo kami! Nandito yung abwak! Ale, Mama! Tulungan niyo po kami! Dadagitin nila yung kambal ko! Si Suliman! Tulungan niyo po! Mabilis na pumihit si Abet at sa isang galaw ng kanyang buntot tagi ay bumulusok yon sa natitirang abwak. Pero dahil sa mga matatayog na puno ay hindi natamaan ng nasabing aswang. Nakaiwas ito at ang kagandahan lang ay hindi nadagit ang kahit isa kay Raha o Sulaiman. Dali-dali namang nilapitan ni Aling Betcha ang kambal para proteksyonan, habang ang asawa niya ay patuloy na nakikipagtagisan ng lakas sa aswang. Galit na galit nitong hinarap si Abet hanggang sa makarinig na sila ng iba pang tunog na nanggagaling sa hindi kalayuan. Mahal, meron pa mga paparating na aswang. Madali mo na yan at para makaalis na tayo rito. Sige na, mauna na kayo. Pero paano ka? Wala ka bang tiwala sa husay ng asawa mong albularyo? Sus, dumali ka na naman. Siguraduhin mo lang na makakabalik ka ng ligtas ha. Malilintikan ka sa akin. Kapag nakabalik ako, dapat maglabing-labing tayo ha. Hey, mais ka nga. Nakakaya ka. May mga kasama tayong iba dito oh. Hindi na sumagot si Abet dahil galit na umungol na ang natitirang babaeng abwak. Sinenyasan na niya ang asawa na tumakbo na kasamang 2 binata. Nang mawala na ang mga yon sa kanyang paningin, ay sumentro na siya sa aswang. Nakipagtagisan ulit siya ng lakas dito hanggang sa maya-maya pa nga, umalingaw-ngaw na nga ang tunog ng natutustang katawan gawa ng pagliyab. Pagdating ng 3 pang taong bayawak, ay nagulantang sila dahil nagliliyab na ang kanilang kasamahan, na nagpagulong-gulong sa lupa bago matupok ng apoy. Oh, ano? Sinong gustong sumunod sa abwak na yan? Sige, lumusob lang kayo. Namiss ko ang pakikipaglaban ng ganito eh. Tila napiko ng 3 bagong dating, kaya sabay-sabay itong nagpakawala ng nakakatakot na ungol. Dahil sa tunog na yun ay nagliparan ng mga ibon sa paligid na tila nabulahaw. Dito lang din tuloy napansin ni Ginoong Abet na palubog na pala ang araw dahil unti-unti nangang nababalot ng dilim ang paligid. Habang nakahanda ang kanyang buntot pagi, ay pasimple siyang tumingin sa lagayan. Sinisipat niya kung may magagamit siyang sandata para sabay-sabay nang mapabagsak ang mga aswang nakaharap. Kailangan ko na itong madaliin. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Tulong! May mga aswang pa rito! Naloko na. May humahabol na rin sa kanila. Kailangan ko na talaga magmadali. Muling isinaboy ni Mang Abet ang itim na asin sa 3 abwak. Pagkatapos ay tinakbuhan na niya ang mga yon para matulungan ng asawa at ang kambal. Subalit may isang abwak na lumundag sa kanya. Mabuti na lang ay naondayan niya kagad to ng buntot pagi. Tumama ito sa hita ng halimaw at narinig niya ang paglagitik kasunod ng pagkasunog ng bahaging yon. Ngunit sa kabila nito, ang abwak ay hindi agad sumuko. Sa halip, sinunggaban nito ang braso ni Abet gamit ang matatalim na kuko. Aray ko! Putik! Ang sakit nun ah! Kagad niyang nahampas ng patalim sa mata ang kalaban, kaya nakabitaw ito at gumulong-gulong sa lupa. Napasandalang Ginoo at napatingin sa braso niya na tumatagas na ang dugo. Nang maamoy ito ng halimaw, ay mabilis siyang bumangon at muling sumalakay. Kasunod ang 2 pa. Ngunit bago pa siya mapuruhan ng mga abwak,
ginamitan niya ang alas. Dinukot niya ang isang garapon at binuksan yon. Nang umalingasaw ang amoy ay napahinto ang 3 aswang. Alam kasi nila ang amoy na yon at isa sa kinatatakutan nila ay ang langis o katas ng talumpunay. Dahil kapag natamaan sila nito ay siguradong tunaw kagad ang kanilang katawan at walang matitira. Hindi na sana ito gagamitin ng albularyo dahil nag-iisa na lang, pero wala na rin siyang mapagpilian. Kaysa maunahan ng mga kalaban ay dali-dali siyang sumugod at isinaboy ang nasabing likido. Tumakbo pala yung 3, pero ang isa sa kanila ay nasugatan ng maabutan ng katas ng talumpunay. Napahiyaw ang aswang, pero saglit lang din sapagkat natunaw na lang siya kaagad na parang alikabok sa hangin. Sa takot ng dalawa ay tumakbo na nga ang mga yon palayo at ang hindi na maramdaman ng albularyo ang presensya, dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ng asawa. Naabutan niya si Aling Betcha na nakikipagsagupan na rin sa 2 taong uwak. Lumapit siya at dali-daling iwinasiwas ang buntot pagi. Nahagip ang isa, pero ang isa ay nakalipad pataas. Nagliyab ang balat ng halimaw, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit bago umatras. Pero hindi na pinahintulutan pa ni Aling Betcha na mangyari yon. Sinabuyan niya sa mukha ng itim na asin ng babaeng abwak at pagkatapos ay saka hinagupit ni Mang Abet ng buntot pagi. Nang umapoy na ang buong katawan ng aswang, ay napatras ang mag-asawa. Galit namang napatingin ng aswang sa kanila habang ikinakampay-kampay ang pakpak. Kung gusto mo na rin sumunod sa kasamaan mo, bumaba ka na rito, aswang, at lumusog! Hindi na kita pahirapan pa! Hayaan mo na siya, mahal. Sugatan ka na rin eh. Baka magtawag pa yan. Hindi na yung magtatawag, maniwala ka sa akin. Tama nga ang sinabi ni Abet dahil pabulusok na sumugod sa kanila ang nasabing aswang. Pumorma ang mag-asawa pero hindi nila natulugan na hindi pala sila ang target. Mabilis ang sumunod na pangyayari dahil isa kay Raha at Sulaiman ang pinunteriya ng aswang. Parehong napasigaw ang kambal habang tumatakbo palayo at sinumantala ito ng mag-asawa. Hinagis ni Mang Abet ang natitirang laman ng garapon na may katas ng talumpunay. Habang si Betcha naman ay ang itim na asin. Nabitbit na si Sulaiman pero nang masapol ang aswang ay saka ito napahiyaw at walang ano-ano ay natunaw na parang bula sa ere. Hindi naman magkandaugaga si Raha sa pagsalo sa kapatid. Pareho tuloy silang natumba sa lupa pagkalaon. Pagkatapos nun, ay saglit muling natahimik ang kagubatan. Tapos na ba, mahal? Hindi ko na nararamdaman ang mga tunog ng aswang. Mabuti naman kung ganon. Napagod ako ron ah. Ayos ka lang ba? May sugat ka sa braso oh. Oo, ayos lang ako. Umalis na tayo rito bago pa may dumating na ibang aswang. At kayong dalawa, hindi kayo aalis ha. Sasama kayo sa amin dahil marami pa kaming katanungan sa inyo. Ano po? Unang tanong, anong pangalan yung dalawa? Raha po ang pangalan ko. Ikaw naman, binatang malusog. Ang pangalan ko naman ay Sulaiman. Ayos yung pangalan nyo ah. Parang si Raha Sulaiman lang ng sinaunang pinuno ng Maynila. Doon nga po inaango yun. Kambal kasi kami ni Sulaiman eh. Kambal pala kayo? Hindi halata ah. Isang macho at isang malusog. Ayaw ko magsabi ng ibang salita dahil marami magagalit eh. At teka, may ba tayo? Alalayan niyo ako hanggang sa bahay dahil nanghina ako sa pagsagip sa inyo. Doon tayo mag-usap-usap. Kapag tinakasan niyo kami mag-asawa o gumawa kayo ng hindi maganda, nakita niyo naman kung paano kami makipaglaban sa mga aswang ha. Hindi niyo gugustuhin na kayo naman ang habulin namin. Naintindihan po namin. O ikaw, binatang malusog, naintindihan mo ba? Opo, Tawagin niyo na lang akong Mang Abet. At itong asawa ko, pakilala ka, mahal. Ako si Aling Betcha. Pasensya na kayo sa asawa ko ah. Ganyan lang talaga magsalita pero mabait siya. Saka na muna tayo magkwentuhan. Tara na't baka may dumating pang mga kalaban. Tara, alalayan niyo ako, Raha, Sulaiman.
Inalalayan na nga ng dalawang binata si Mang Abet hanggang sa makalabas sila ng kagubatan. Nang nasa bukana na sila, eksaktong kumagat na ang dilim. Umaliwalas ulit ang pakiramdam nilang lahat dahil wala na ang kakaibang bigat na nanggagaling sa masukal na gubat. Sumakay kagad sila ng tricycle. Si Aling Betcha na ang nagmaneho pabalik sa Baryo Organico para doon nila pag-usapan ang mga dapat pag-usapan. At sa paglisan nila sa lugar na yon, tila isang panganib pala ang naghihintay sa kanila. Walang kamalayan na mag-asawa na sa pagtanggap nila sa kambal ay isang matinding kaguluhan ang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa baryo. Sinalubong sila ng katahimikan at kapayapaan kaya tila tuwang-tuwa ang kambal. Dahil parang ngayon lang sila nakaranas ng ganitong kaaliwalas na lugar. Nang mapadaan sila sa malaking tindahan ni Aling Tasing, ay taas kilay na nakatingin na kagad sa kanila ang nasabing ginang. Kausap noon ng mga kapwa tsismosang sina Aloha, Abuela at Buenas. Kilala ang nasabing ginang sa baryo hindi lang dahil sa pagiging may kaya nito sa buhay. Matalas kasi kung makapagsalita ang ginang at sadyang matapobre. Mahilig siyang magkalat ng mga chismis na hindi naman talaga totoo at kung ano-ano pang bagay na nakasisira ng reputasyon. Mahilig din siyang manlait pero ang totoo ay mas kalait-lait ang itsura niya dahil sa hindi proporsyon na katabaan at dami ng tigyawat sa muka. Marami man ang naiinis sa kanya, pero wala namang magawa dahil pera lang din naman ang katapat ng ilang tao sa baryo. Marami rin kasi ang kapuspalad at umaasa lang sa kakarampot na kabuhayan. Nang makita ni Abet ang ginang, ay kinuwayan niya ito. Kahit ang totoo ay wala siyang gana na kausap ang nasabing babae. Baka kasi isipin na naman noon ay hindi sila namamansin katulad nung nakaraang buwan. Magandang gabi, Aling Tasing. At sa inyo mga tagapaghatid ng balita ako mga kapitbahay. Aling Alona, Aling Abuela, at Aling Buenas. Magandang gabi rin, Abet. Teka, bakit ikaw, Betcha, ang nagmamaneho ng tricycle nyo? At saka, sino yung mga kasama nyo, mga binatang bagong muka? Ano ho kasi? Teka, Abet, ano nangyari sa iyo? Bakit may dugo ka sa braso? Napaaway ka ba, ha? Hindi ho. May nangyari lang doon sa gubat na pinuntahan namin. Tapos, ito mga kabataan ang tumulong sa akin. Hindi naman sila marunong magmaneho ng motorsiklo kaya ang asawa ko na lang ang nagmaneho. Ganun na nga ho, Aling Tasing. Sino ba yan na mga bagong salta? Hindi naman sila masasamang looban, Ay, hindi naman ho, Aling Tasing. Ang dalawang binatang to sina Raha at Sulaiman. Nakita namin sila sa gubat. Nakita sa gubat? Ang ibig sabihin ng asawa ko nagkita-kita kami sa gubat. Mga pamangkin ko kasi ang kambal na yan. Pamangkin? Di ba wala ka namang mga kapatid? Sabi mo, ulila ka na? Sa malayong pinsan ho, Aling Tasing. Nasa ibang probinsya kasi ang mga pinsan kong si Singson. Ganun ba? Wala naman palang problema kung ganon. Basta, wag lang sila magpapasaway dito sa baryo natin, ha? Alam mo na, ayaw natin lahat ng kaguluhan dito. Ay, siyempre naman ho, Aling Tasing. O sige na ho, kailangan na naming umuwi para magamot tong sugat ko. Ay siya, sige. Mag-iingat kayo. Pag-alis ng tricycle ay dinig na dinig nila kung paano magbulungan ng mga tsismosa. Napaismid na lang ang mag-asawa dahil alam nila na gumagawa na naman ng tsismis si Aling Tasing kasama ang mga kaibigan nitong mapapangit din ng ugali. Ipinaliwanag na lang din ni Mang Abet sa kambal na kailangan niyang pasinungalingan ng tungkol sa nangyari sa gubat. Dahil kakaibang tao si Aling Tasing. Kapag gumawa siya ng kwento, kahit masama pa, ay siguradong pinaniniwalaan kagad ng karamihan sa mga taga-baryo Organico. Dinala nila ang kambal sa kanilang tahanan. Ang bahay ni na Abet at Betcha ay gawa sa matibay na kahoy. May maluwag na silid na puno ng mga damong nakasabit sa dingding, mga bote ng langis at mga palayok na may lamang gamot. May altar din sa gilid kung saan nakalagay ang iba't ibang klase ng anting-anting.
Iba't ibang uri ng bato, mga buto ng hayop at mga halamang sagrado na ginagamit sa mga ritual ni Betcha. Agad dinanda ng ginang ang mainit na sabaw mula sa luya at tanglat para sa kambal. Si Abit naman ay nilinis ang sugat niya sa pamamagitan ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas at bulak na nakababad sa langis. Magpahinga na muna kayo, mga iho. At huwag kayong mag-alala dahil ligtas na kayo dito sa bahay namin. May pangontra kami laban sa mga masasamang elemento katulad ng mga engkanto o aswang. Nagkatinginan ang magkapatid habang inaabot ang tasa ng mainit na maiinom. Napansin niyo ni Mang Abet kaya punot noon niyang pinagmasdan ng kambal. Hindi naman siguro kayo mga aswang ano? Dahil kung aswang kayo, sigurado mapapasok kayo pagpasok niyo pa lang dito sa bahay namin. At kung mahinang klase kayo ng aswang, siguradong kanina pa kayo natupok ng apoy. Katulad na nakita niyo nangyari sa mga abwak dun sa gubat. Ikaw naman, mahal. Huwag mo naman takutin yung kambal. Sobra-sobra na yung nangyari sa kanila kanina eh. Mahal, sila pa talagang inaalala mo ng husto ah. Ako kaya yung nasugatan dito. Tingnan mo nga oh, ako pa ang gumagamot sa sarili kong sugat eh. Para ka naman bata dyan. Mahiya ka nga sa mga kaharap natin oh. 40 anyos ka na, Abet. Basta mamaya ah, kailangan ko ng alam mo na. Tumigil ka nga muna dyan. Baka hindi kita pagbigyan kung di ka mananahimik. Uy, ito na nga, mananahimik na nga. Ititikom ko na ang bibig ko. Habang hinihintay na maluto ang kanilang hapunan, ay nakatipon na nga muna sila sa sala ng bahay. Dito nila tinalakay ang mga dapat malaman sa kambal. Nahihiwagaan din kasi talaga ang mag-asawa sa biglang pagsulpot ng magkapatid. Ano bang ginagawa niyo sa gubat na yon? Alam niyo bang mapanganib sa parting yon ng kagubatan, ha? Napadpad lang po kami ron. Kasama ng nanay namin. Napadpad? Paano napadpad? Ay, ano po, nagbabiyahe kami. Tapos, may humarang po sa amin na mga abwak. Pinatakbo kami ng inay Bini namin. Hindi na po namin siya nakita dahil pinatay na siya ng dambuhalang abwak. Ano? Dambuhalang abwak? Opo, mas doble ang laki niya kaysa sa ordinaryong taong bayawak. Siya yung pinuno ng mga abwak na yun. Paano nyo nasiguro na siya ang pinuno ng mga abwak? Narinig po namin na nag-uutos siya pasensya na po dahil sa sobrang takot namin ni Sulaiman. Hindi na rin namin maintindihan yung mga nangyayari. Mabuti na lang po talaga. Tinulungan nyo kami. Kaya maraming salamat po ah. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Walang anuman yon, Rahan, Sulaiman. Kung wala pa kayo mapupuntahan sa ngayon, o habang inaayos nyo mga dapat ayusin pabalik sa kung saan kayo galing, pwede naman kayo manatili rito kahit na ilang araw lang. Mahal, parang hindi pa ako pumapayag ah. Kapag hindi ka pumayag, hindi din ako papayag na mag-ano tayo. Ano, hindi ka papayag? Ay, syempre payag. Basta mamaya ah, para mawala naman yung sakit ng katawan ko. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-ano eh. Oo na. Teka, mabalik tayo sa inyo. Raha, Sulaiman. May sasabihin lang ako ah. Kung plano niyong ipahanap sa mga kinauukulan ng nanay niyo, uunahan ko na kayo. Iniiwasan ng mga tao ang kagubatang yon. Kahit mga sundalo o rebelde rito sa probinsya hindi nagpupunta ron. Ang mga katulad lang namin ng asawa ko ang naglalakas ng loob na pumasok sa mapanganib na lugar na yon dahil kaya namin protektahan ang sarili namin. Ang mga ordinaryong tao, hindi uubra sa ganong lugar na balot sa kadiliman. Kaya kung sinasabi niyong nabiktima na ang nanay niyo ng dambuhala o pinunong abwak, ikinalulungkot kong sabihin na huwag na kayong umasa na makikita niyo pa ang bangkay niya. Naintindihan naman po namin. Para gumaan-gaan ang loob ng dalawang binata, ay niyakap sila ni Aling Betcha. Si Mang Abet naman, habang pinagmamasdan ng kambal, ay tila nakakaramdam ng kakaibang kutob.
Para kasing may mali o may iba sa mga ikinukwento ng magkapatid. Napakibit-balikat na lang siya habang tila kinakausap ang sarili. Hindi sila nagsasabi ng totoo. May hindi sila sinasabi sa amin. Nakikita ko sa mga kilos nila na meron silang tinatapong sikreto sa amin ng asawa ko eh. Kaya hindi dapat kami magpakampante habang nandito ang dalawang binatang ito. Naantala lang sila pare-pareho nang marinig ang pagkulo ng nilulutong pagkain. Nagpunta na nga sila sa kusina at nagsalo-salo sa hapunan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang sumapit na ang kalaliman ng gabi, habang natutulog ang kambal, ay magkatabi namang nakaupo sina Abet at Betcha sa gilid ng kanilang bintana sa sala. Malinaw ang sikat ng buwan kahit kalahati lang ito. Kaya kitang-kita nila ang isa't isa kahit nakapatay ang ilaw. Parang kanina pa may bumabagabag sa iyo, mahal. Tungkol ba to sa kambal? Oo, hindi ako kumbinsido sa mga sinabi nila kanina eh. Nagsisinungaling sila. Hindi mo ba nararamdaman, mahal? Ang nararamdaman ko lang mga inosente sila. Sigurado akong hindi sila mga ordinaryong mga bata. Dahil wala pang ordinaryong tao ang nakakapasok at nakakalabas sa gubat na yun eh. Nakalabas sila sa tulong natin. Kung wala tayo ron, siguradong pinagpepiestahan na sila ng mga aswang katulad ng ginawa sa nanay nila. Ewan ko, basta, hindi pa rin ako ganun kakumbinsido, mahal. Kaya, ang payo ko sa iyo huwag kang masyadong magpapalinlang sa kambal. Oo, at inosente nga silang tingnan. Pero sigurado akong may sikreto silang tinatago. Alam ko naman na may itinatago sila. Ramdam ko rin yon. Pero hindi ko kaya pabayaan ang mga katulad nila eh. Hindi na rin sila dapat pabayaan. E paano kung mga abwak din sila? Ano bang klaseng tanong yan? Kung mga aswang sila, katulad nga ng sinabi mo kanina, matagal na silang natupok ng apoy. Pagtungtong na pagtungtong pa lang nila dito sa bahay namin dahil sa dami ng pangontra. Oo, sige. Huwag na natin pag-usapan yan. Alam naman natin na hinahabol sila ng mga abwak, di ba? Kung mananatili sila rito, baka madamay tayo sa kanila. Pati ang buong baryo. Baka sabihin pa ni Aling Tasing na nagkupkup tayo ng mga taong hinahabol pala ng aswang. Mahal, kung paalisin natin sila, tsak na mamamatay sila dahil sigurado kung hahabulin sila ng mga abwak. Alam mo naman na hindi sila titigilan ng mga yun, di ba? Alam mo rin naman na kung kukupkupin natin ang kambal, posibleng tayo ang madamay pati ang baryo. Pero Abet, hindi ba't bilang albularyo at babaylan, tungkulin nating tumulong sa mga nangangailangan, ano man ang kapalit? Hindi na nakasagot si Abet. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang tama ang asawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay natulog na nga sila. Lingid sa dalawa ay nakikinig pala ang kambal na nagyakapan na lang dahil hindi naman talaga nila alam ang gagawin. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay ng bawat isa sa baryo. Nakilala agad ng mga tao sina Raha at Sulaiman. Dahil madalas silang nakikita sa bakuran sa tuwing may nagpapagamot sa albularyo at babaylan. Pero katulad ng matagal ng gawain ni Aling Tasing, ipinagkalat niya kagad sa mga kapwa tsismosa ang kutob niya sa dalawang binata. Sinabi niya nga kina Aling Aloha, Aling Abuela at Aling Buenas na parang hindi naman totoong kamag-anak ni na Abet at Betcha ang kambal. Ang layo kasi talaga ng itsura nila sa mga yon. Dahil dito ay mabilis na kumalat ang impormasyong yon sa mga taga roon. Nakaramdam tuloy ng pagkailangang kambal, lalo na sa tuwing makikita nila ang tingin ng iilan na parabang nanlilibak. Huwebes ng hapon, dahil wala si Mang Abet, nakisuyo muna si Aling Betcha ng pag-iigib sa magkapatid. Nasira rin kasi ang pusuhan nila kaya hindi magamit. Nagpunta nga ang kambal sa balon at naabutan nila si Aling Tasing na kausap na naman ang mga kapwa tsismosa. Muli rin sa hindi kalayuan ay dumating doon si Abet. Galing kasi siya sa isang pasyente na nagpahilot. Natanong niya ang kambal pero
hindi muna siya nagpakita sa mga yon. Nagmasid lang siya dahil naririnig niya ang babaeng tsismosa na nagkakalat na naman ng nakasisirang impormasyon. Ay nako, sigurado na talaga ako na hindi ka mag-anak ni Abet ang kambal na yon. Naalala niyo, di ba? Nung nakaraang linggo ng gabi na nakita nating duguan yung braso niya. Malakas talaga ang kutob ko na may nangyari doon sa pinuntahan nila eh. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo na may kakaiba. Ewan ko ba rito kay Abet at bakit nagpapasok pa ng mga hindi taga rito sa baryo organiko? Paano kung may mga dalang sumpa o kamalasan niyang Raha at Sulaiman na yon? Di nagkandaloko-loko na. Parang nababalitaan ko pa naman ngayon na nagkakaproblema raw sa taniman ni Mang Gardo pati ni Kumaring Bersosa. Parang nagsisimula na tuloy magkatotoo yung kutob ko eh. Mawalang galang na ho. Kami ho ba ng kambal ko yung pinag-uusapan nyo? Ay, nandyan pala kayo. Magigib kayo? Nakto, bawal makigib dito sa balon. Sa iba na lang kayo. At saka may pusuan naman kayo, di ba? Yang sila Abet at Betcha, meron sila? Sira po kasi ngayon yung puso eh. Wala pa si si Tio Abet para mag-ayos nun. Ay, hindi nyo ba kayang ayusin yon? Ang lalaki pa naman ang katawan ninyo pero wala kayong alam na gawain. Puro hangin lang ba yung mga muscle nyo? Lalo ka na Sulaiman. Ay nako, sayang lang ang pagkupkup sa inyo ni Abet at Betcha. Nagkamali talaga sila ng ginawa nila eh. Di na sila nakapag-isip ng tama. Ay kung ako sa inyo, bumalik na kayo kung saan man kayo nang galing na dalawa. Tanggap ko yung pag-iinsulto mo sa amin ni Sulaiman. Pero wag niyong iinsultuin sila Tio Abet at Tia Betcha. Dahil baka hindi mo magustuhan ng kaya kong gawin. At bakit? May sinabi ba akong laban sa kanila? Masama ba yung sabihin kong parang hindi sila nakapag-isip ng tama sa pagkupkop sa inyo? Totoo naman eh. Dahil bastos na bata ka pala. Wala kang galang. Samantalang lahat ng tao dito may respeto sa akin. Nakukuha mo pang magbanta? Hindi mo ba ako nakikilala ha? Wala akong pake kahit sino ka pa. Hindi ka karespe-respeto. Anong sinabi mong bastos kang lalaki ka? Natigilan na si Aling Tasing dahil sinamaan siya ng tingin ni Raha na tila nagliliyab ang mga mata. Napakuyom din ng kamay ang nasabing binata na tila nagpipigil sa galit. Hanggang sa nagbabalak na siyang sumugod ng humawak sa balikat niya si Sulaiman. Raha, huwag mong gagawin yan dahil mapapahamak sila Mang Abet at Aling Betcha. Pinipigilan ko rin ang sarili ko, Sulaiman eh. Pero parang hindi ko na makontrol. Mapapatay ko talaga yan nang wala sa oras. Umalis na tayo dito. Tara na. Tinabig na siya ng kambal at pagkatapos ay muli itong bumaling sa mga tsismosa. Nagsimula ng manlisik ang kanyang mga mata. Mabuti na lang ay umiksena na si Mang Abet. Dito tila biglang natauhan si Raha. Napatras siya habang si Sulaiman naman ay kagad siyang hinatak patalikod. Mawalang galang na, Aling Tasing. Nakita ko lang na parang napapasigaw ka sa pamangkin ko ah. Sino ba namang hindi tataas ang boses? Yung pamangkin mo, walang galang. Hindi ba niya ako nakikilala kung sino ako sa baryong ito? Sana pagsabihan mo yung bastos na yan ha. Pagpasensyahan nyo na ho sana yung inasal ng pamangkin ko. Namatayan kasi sila ng nanay. Kaya medyo, alam nyo na ho, nagdaramdam pa sa ngayon. Alam ko naman na higit sa lahat, ikaw ang pinakamaunawaing tao rito sa baryo natin. Mabuti at alam mo. O sige na, pagbibigyan ko yung Raha na yan. Pero ayaw ko nang maulit to ha. Dahil may kalalagyan sa akin ng mga bastos. Walang ganyan dito sa baryo kaya patinuin mo yan. Makakaasa ho kayo. O paano? Mayunan namin kayo at pasensya na ulit. Paglayo nilang tatlo ay wala nang nagsalita hanggang sa makauwi na sila. Pagpasok ni Mang Abet at Sulaiman sa loob ng bahay ay natigilan si Raha. Natatakot kasi siyang pumasok dahil baka may kung anong mangyari sa kanya. Oh, bakit? May problema ba? Wala po. Dito na po muna ako sa kubo. Magpapalamig lang po muna ako.
Pasensya na po ulit sa inaasal ko Nako, huwag mong alalahanin yun. Marami talagang galit sa taong yun dito sa baryo. Akala mo kung sino siyang santa-santa pero masama rin naman ang ugali. Siguro nga kung nakita ka ng mga ibang mga taga rito kung paano mo siya sinagot-sagot, matutuwa pa yung mga yun sa'yo Abet, ano yan? Mukhang may nangyari sa balon Ikaw talaga mahal Imbis na pagsabihan mo inuudyukan mo pa itong mga kabataan. Natatawa lang ako sa nangyari. Hindi ka maniniwala. Nang ikwento nga ni Mang Abet sa asawa ang ginawang pananagot ni Raha kay Aling Tasing, ay tawa rin ng tawa ang ginang. Ang binatang maskulado lang kasi ang nakagawa ng ganon sa nasabing babae. Pero pinag-ingat na nila ang kambal dahil siguradong mapagdidiskitahan sila ng masamang ugaling babaeng yon, lalo na si Raha. Hindi na lang din muna ikinwento ni Mang Abet ang nasaksihan niya kanina. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung tama ba ang nakita o hindi. Kailangan niya pa ng sapat na ebidensya para mapatunayan kung totoo nga bang aswang din si Raha at Sulaiman. Pasado 12:00 ng hating gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga taga-baryo, nagising si Aling Betcha sa kakaibang ingay. Isang mahinang kaluskos mula sa labas ng bakuran ang narinig niya. Kasunod ang tila huni ng kung anong hayop. Napabalikwas siya ng bangon at kaagad niyang tinapik si Abet na humihilik-hilik pa. Uy, Abet, bumangon ka dyan. Ha? Ano ba yun, mahal? Ang sarap-sarap ng panaginip ko Nasa rurok na ako ng tagumpay habang nagsisiping tayo Aray ko! Bakit mo naman pinatukan? Pakinggan mo yung mga ingay sa labas. Ha? Ano bang ingay yun? Yung tunog ng lalaking abwak, yung taong bayawak, parehong-pareho, di ba? Ha? Aba, oo nga no. Sabay na napabangon na mag-asawa at sumilip sa kanilang bintana. Pinakinggan nila mabuti ang tunog na unti-unting lumalayo. Nang tuluyan na itong mawala, ay saka sila nagkatinginan. Sa tingin mo, hinahanap na nga ng mga abwak ang kambal? Mabuti na lang at nakalayo na yung tunog. Ibig sabihin, wala na sila. Nakalimutan mo ba, mahal? Kapag malapit ang tunog, ibig sabihin nasa malayo sila. Kapag naman malayo, ibig sabihin nasa malapit? Diyos ko po, sila Raha at Sulaiman. Dali-dali silang lumabas ng kwarto at tinungo ang tinutulugan ng dalawa. Alam naman nila na ligtas laban sa aswang ang kanilang bahay, pero gusto pa rin nilang makasiguro. Pagsilip nila sa silid ng kambal, ay ganun na lang ang gulat nila dahil wala si Raha. Ginising nila at tinanong si Sulaiman na wala ring alam. Tulog na tulog kasi ang malusog na binata. Dahil dito, ay lumabas na si Mang Abet at natigilan na siya nang makita nga si Raha na nakatambay sa kubo. Hindi siya sigurado sa nakita dahil madilim, pero may naaninag siyang sinag na parang kaliskis at mga naninilaw na mga mata. Oh, anong ginagawa mo dyan, Raha? Delikado at may narinig akong abwak na humuhuni. Ako lang po yun. Ha? Nanlaki ang mga mata ng Ginoo nang lumantad sa liwanag si Raha. Nakita niya ang naninilaw nitong mga mata at ang ilang bahagi ng katawan na may kaliskis ng isang bayawak. Pero unti-unti nang bumalik sa normal na anyo ang binata. Makalipas ang ilang oras, pasado 2:00 na madaling araw, nakatipon sila sa kubo at dito na nga ipinaliwanag ng kambalang totoo. Na hindi rin sila ordinaryong tao dahil sila ay may lahing abwak. Ang nanay bini nila ay normal na tao na dinakip ni Lakan, na siyang pinuno ng mga abwak. Namuhay ang kambal sa kuta ng mga aswang at ngayon, 21 nilang kaarawan, ay kailangan nilang maging ganap na abwak. Papainumin na sana sila ng sariwang dugo at sariwang karne ng tao, subalit hindi pumayag ang ina ng magkapatid. Itinaka sila subalit dahil dito ay namatay si Nanay Bini. Ito na rin yung parte kung saan ay nakakawala ang kambal at nakita nila sa gubat ang mag-asawa.
Nang malaman ni Namang Abet at Aling Betcha ang tunay na kwento, ay nag-alala silang pareho para sa dalawa. Kung ganun totoo pala nakita ko kagabi. Kamuntikan ka nang magpalit ng anyo sa harapan ni Aling Tasing Pero nakakapagtaka lang dahil parang hindi kayo tinatabla ng pangontra sa loob ng bahay namin. Posibleng dahil inosente talaga sila. Ibig sabihin, kahit na nananalitay sa dugo nila ang pagiging abwak, hindi pa naman sila nakakatikim ng sariwang dugo o karne ng tao. Dalisay pa rin ang kanilang katawan kaya hindi umiepekto ang pangontra sa bahay natin. Kaya pala. Ang galing mo ron, Mahal. Raha, Sulaiman, pwede kayong manatili rito sa amin. Pero ipangako nyo na hindi na gagawin yung nangyari doon sa balon Mahirap na kapag nalaman ni Aling Tasing at mga kapanalig niyang chismosa ang tungkol sa inyo. Mahirapan na kaming maprotektahan kayo laban sa mga abwak na naghahanap sa inyo. Tama ang asawa ko. Sige na, magpahinga na tayong lahat. Salamat sa pagsasabi niyo sa amin ng totoo. Ngayon ramdam ko na ang kapanatagan. Dahil alam kong wala na kayong itinatago sa amin. Dahil sa sinabing yon ng albularyo ay maluha-luha tuloy ang kambal. Maliban kasi sa namatay nilang nanay, sa buong buhay nila ay ngayon lang sila nakaramdam ng ganoong pagtanggap. Kahit kasi ang sariling ama na si Lakan ay hindi sila itinuring na anak hanggang sa hindi sila nagiging ganap na abwak. Nilapitan sila ni Aling Betcha at niyakap ng mahigpit hanggang sa guminhawa ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos nito ay pumasok na sila sa loob ng bahay at nagpahinga. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay mas naging maayos at magaan ang samahan nila sa bahay. Hindi na rin muna naglalalabas ang dalawang binata upang maiwasan silang mapagdiskitahan ni Aling Tasing at mga kasamahan nitong chismosa. Tumutulong lang sila sa mga bungang kahoy na tanim ng mag-asawa na nasa likod ng bahay. Subalit kahit anong paglayo sa gulo ay sadyang nangungulit ang tadhana. Biyernes ng hapon, habang abala ang lahat sa taniman, nagpunta ang mag-asawang Marco at Pieta kasama nila ang anak na may karamdaman. Pero ang mas nakakagulat ay naroon din si Aling Tasing. Malayong kamag-anak niya kasi si Marco at dahil gusto niya na namang gumawa ng ingay kaya nagdesisyon siyang sumama. Pagkatapos ng gamutan ay nagpasalamat ang mag-asawa pero hindi kagad sila umalis. Gusto pa kasi makipagkwentuhan ni Aling Tasing sa kanila. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa Baryo Untag? Sinalakay daw sila ng mga aswang doon Meron daw kasi silang hinahanap ng mga tao. Oo, nabalitaan ko nga ho yun, Aling Tasing. Mabuti naman at nabalitaan niyo yon. Kasi parang nakarating sa akin na yung hinahanap nila dalawang lalaki. Alam niyo yun? Nagkataon lang ba? Katulad nyo ni Betcha, meron din kayong kinukup-kup ngayon. Yung mga pamangkin nung si Raha at si Sulaiman. Ang galing no? Parang nagkataon lang din talaga. Oo nga ho Nagkataon nga lang ho. Pinapaalalahanan ko yung mga kapitbahay natin baka merong silang kinukup-kup na mga aswang pala. Habang maaga pa isuko na nila o kaya palayasin. Para hindi na madama yung baryo natin sa gulo. Para hindi ba matulad sa Baryo Untag? Buti na lang din talaga maliban sa inyo, wala nang ibang nagkukup-kup dito sa baryo natin. Kaya nga ho, Aling Tasing Hindi pa ba kayo aalis? Medyo abala kasi kami ngayon sa pananim namin sa likod. Gustuin ko man sana makipagkwentuhan sa inyo pero mas nilalaan kasi namin ang oras sa pagtatrabaho kaysa sa, alam nyo na, pakikipagchismisan. Ayaw naming nasasayang yung oras namin sa ganyan Kaya, pasensya na ho talaga Tila na insulto ang ginang pero wala na siyang nagawa dahil tinalikuran na lang siya ni Mang Abet. Tinawagan na rin kasi siya ng mag-asawang Marco at Lieto para makauwi na rin sila. Mula naman sa hindi kalayuan ay sinamaan lang ng tingin ni Raha ang nasabing ginang. Gusto niya sana itong bigyan ng leksyon pero pinigil na lang din niya ang sarili dahil maaga pa. Hanggang sa mabilis na sumapit ang maghapon.
Habang nahihimbing ng tulog ang lahat, ay bumangon na nga si Raha. Naramdaman ito ni Sulaiman kaya bumangon siya at pinigil ang kapatid. Oh, saan ka na naman pupunta, Raha? Lalabas lang ako saglit. Babalik din kaagad ako. Sinabihan na tayo ni Mang Abit at Aling Betcha, di ba? Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikakapahamak mo. Alalahanin mong kapag nabuko ng mga taga rito ang pagkatao mo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi ang mga taong kumupkup sa atin. Hindi naman ako mahuhuli. Bibigyan ko lang ng leksyon yung aling yon para magtanda siya. O sige na, maiwan na kita dyan. Sa huli ay hindi na rin napigil ni Sulaiman ang kakambal. Naghintay na lang sila rito hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Nakarinig na lang silang lahat ng kalabog sa bandang kusina at pagpunta roon ng malusog na lalaki ay nakita niya ang kakambal. Duguan si Raha dahil meron siyang tama sa tagiliran. Oh, anong nangyari sa iyo, Raha? Duguan ka! Tulungan mo ako, Sulaiman. Rico. Dahil sa ingay ng magkapatid ay nagising ang mag-asawa. Nang makita nila ang sitwasyon ay dali-daling ginamot si Raha dahil nawalan na ito ng malay tao. Hindi na tuloy niya nalaman ang nangyari. Hindi rin naman maikwento ni Sulaiman ang buong pangyayari dahil wala rin siyang alam. Hinintay na lang nilang magising ang binatang sugatan pero sumikat na ang araw, wala pa rin itong malay kaya nag-alala na si Sulaiman para sa kakambal. Paano po kung hindi na magising ang kapatid ko? Huwag ka mag-alala, Sulaiman. Dahil magigising ang kakambal mo. Siguradong sigurado ako dyan. Marami lang ang nawalang dugo sa kanya kaya ganyan. Malamang nagbabawi ng lakas ang kanyang katawan. Dapat kasi, pinigilan ko na lang siya eh. O kaya ginising ko na lang kayo para mapigilan siya. Para hindi na umabot sa ganito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan sa nangyari, Sulaiman. Pero pinagtakpan ko po siya eh. Natural lang naman na ganun ang gawin ng isang nagmamahal na kapatid. Ganun din ang gagawin ko kung ako nalagay sa sitwasyon mo. Mahal, may problema tayo. May mga tao sa labas. May mga dala silang sandata. Mukhang may nangyaring hindi maganda kaninang madaling araw. Pagtingin nga nila sa bintana ay nakita nila ang mga taga-baryo na may kanya-kanyang mga dalang armas. Merong may dalang kalaykay, meron ding may dalang pala. Habang ang iba naman ay iba't ibang uri ng patalim at pambato. Napabuntong hininga na lamang ang mag-asawang manggagamot habang pinagmamasdan nila ang mga tao. Alam na kasi nila ang kahihinatnan ng mga ito at mahihirapan na silang madaan sa maayos na usapan. Lalo pa't si Aling Tasing ang nangunguna sa kanila. Kapansin-pansin lang na may bendang ginang sa noo at halatang halata ang galit nun. Mawalang galang na mga kasama. Anong may paglilingkod namin sa inyo mag-asawa? Bakit may mga dala kayong armas? May nangyari ba? Abet, Betcha, malaki ang utang na loob at respeto namin sa inyo dahil mahuhusay kayo manggagamot dito sa baryo. Hindi kayo naniningil ni isang kusing kapag nanggagamot kayo. Kayo pa nga ang nagbibigay. Pero hindi namin matatanggap ang panganib na dala ng mga kinupkop ninyo. Teka lang ho, Aling Tasing. Hindi ko naiintindihan ng mga sinasabi nyo eh. Ano na naman ba ang ginawa sa inyo ng kambal? Hindi na nga namin sila pinalalabas at palagi na lang silang nasa taniman dahil iniiwasan namin silang makita nyo. Huwag mo na silang pagtakpan, Abet! Nakikita mo ba itong benda at sugat sa noo ko? Bakit hindi mo tanungin ang isa sa kambal kung anong ginawa nila sa akin? Ilabas nyo sila pareho para magkaalaman. Wala sila rito ngayon. Bakit nyo ba pinagtatakpan ng mga aswang na yan? Aswang sila at sinalakay nila ako kagabi. At sila ang hinahanap ng mga aswang na nananalakay sa Baryo Untag. Palayasin nyo rito si Raha at Sulaiman dahil mga aswang sila. Kung di nyo gagawin ang sinasabi namin, kami na mismo ang gagawa. Wala nang nagawa ang mag-asawang manggagamot sa galit ng mga tao. Kahit anong pigil nila ay pilit na pumapasok ang mga yon dahil na rin sa pag-uudyok ni Aling Tasing. Hanggang sa nakita nga nila si Raha sa isang silid na nakaratay. Sa tabi naman niya nakaupo ang kabadong si Sulaiman.
Yan ang patunay na ginawan ako ng masama ng tarantadong yan. Nasaksak ko siya kagabi sa tagiliran bago siya makalaya. Kaya kunin niyo ang taong yan at ikulong. Mamayang gabi, tayo ang magpaparusa sa kanila. Ihahandog natin ang mga yan sa mga aswang na naghahanap sa kanila para hindi na tayo gambalahin ng mga yon. Hindi na nakaawat pa sina Abit at Betcha dahil naging agresibo ang mga tao. Marami ring kumapit sa kanila para hindi makaalma. Samantalang walang palagang magkapatid, lalo na si Raha na walang malay. Dinala silang 4 sa mismong bahay ni Aling Tasing at sama-samang ikinulong sa isang silid. Pagsapit ng gabi, pagkagising ni Raha ay nagulat siya sa nangyari. Masakit pa rin ang tagiliran niya pero pinilit niya na lang umayos ng pagkakaupo. Nakita mo na ang resulta ng ginawa mo, Raha. Dahil sa pagiging makasarili mo, nandito tayo ngayon at mapapahama ka pati ang kambal mo. Ano pong nangyayari? Wala akong maintindihan. Nandito tayo ngayon sa isang kwarto sa bahay ni Aling Tasing. Kung ano man ang ginawa mo kagabi, binigyan mo ng dahilan ng mga tao para magalit. Mamaya, isasakripisyo at isusuko kayo ng kambal mo sa mga abwak na humahanap sa inyo. Pasensya na ho sa nagawa ko, mga Abit at Aling Betcha. Patawad doon sa pagiging makasarili ko, kaya nadamay pa kayo. Ay nako, kahit magsisihan pa tayo rito, nangyari na nangyari. Ireserba mo na lang yung lakas mo at gamitin mo mamaya kapag inilabas na nila kayo rito. Pakiusap, tumakas na kayo bago pa sila bumalik dito. Kahit ako na lang po magsakripisyo. Suleyman, magpalit ka na ng anyo sa pagiging abwak. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para itakas dito sila Mang Abit at Aling Betcha. Naudot na sila sa pag-uusap dahil biglang bumukas ang pinto. At mula roon ay pumasok si Aling Tasing kasama ang 4 na kalalakihan. Sinamaan nito ng tingin ng magkapatid, lalo na si Raha na siyang gumawa ng hindi maganda sa kanya. Hindi naman pumalag ang matipunong binata. Ginantihan niya lang din ng masamang titig ang ginang. Ilabas yun na ang mga aswang at itali na ang mga yan dun sa plaza. Dali-daling kumilos ang 4 na kalalakihan na bumitbit sa kambal. Hindi naman nakaalma ang lahat. At nang makalabas na ang mga yun, ay nanatili sa silid ang ginang habang nakatingin sa mag-asawa. Pasensya na kayong dalawa. Pakakawalan ko din naman kayo pagkatapos silang mabawi ng mga aswang na humahanap sa kanila. Kapag nangyari yon, magkakaroon ng tiwala ang mga nilalang na yon sa baryo natin. Huwag kang makipaglaro ng apoy sa mga alagad ng kadiliman na Aling Tasing. Talagang nanggaling sa iyo mga salitang yan, Abet, ha? Sino ba sa atin dito nakipaglaro ng apoy sa mga aswang? Ako ba? Hindi ba kayo naman nitong asawa mong si Betcha? Mali ang iniisip nyo, Aling Tasing. Tama man o mali ang iniisip ko. Malinaw sa akin at sa mga taga-baryo organiko ang ginawa ninyong pagtataksil. Pasalamat na nga lang kayo dahil hindi ko kayo isinama sa isasakripisyo. Malaki pa rin kasi ang tiwala ng mga tao sa inyo. Hindi na yun magbabago kahit ilang beses ko pa kayong sirain sa kanila. Kaya manatili na muna kayo rito hanggang sa humupa ang sitwasyon. Huwag na kayo manggulo pa. Dahil baka kapag nainis ako isama ko na talaga kayo sa 2 aswang na yon. Dali-daling lumabas ang ginang at kinandado ang pinto. Naiwan namang nagkakatinginan ng mag-asawa na walang magawa. Napapikit na lang at napabuntong hininga ang albularyo. Habang ang babaylan ay umisip ng paraan. Kailangan natin makaalis dito, mahal. Bago pa makuha ng mga abwak ang kambal. Wala na tayong magagawa. Alam kong nararamdaman mo na rin ang papalapit na puwersa ng kadaliman dito sa baryo. Yun nga Kaya kailangan talaga nating makakawala dito. Mahusay ka sa pakikipagsagupa sa mga aswang at alam mo rin kung gaano kalupit ang mga abwak. Oo, naisip ko nga rin yan. Pero paano tayo rito makakawala? Napakahigpit ng pagkakatali nila sa atin, mahal. Kunin mo ng bibig mo itong clip sa buhok ko. Mag-iingat ka lang dahil kapag binaliktad yan, kasing talim ng labahang dulo. Aba, ang galing mo talaga, mahal. Kapag nakakawala tayo dito, at kapag nailigtas natin ang kambal pati ang mga taga-baryo sa panganib, pangako, 1 linggo tayo mag-aano. Dahil dito, ay wala nang inaksayang oras pa si Abet.
Dali-dali niya kinuha ng bibig ang klip sa buhok ng asawa. Pagkalaon ay sa kanya to tila idinura sa kamay ng babae. Dali-daling kinaskas ni Aling Betsa ang tali hanggang sa unti-unti yung lumuwag at maputol. Nang makawala siya, ay sa kanya naman sinaklolohan ng asawa na tila kumikinang-kinang ang mga mata sa tuwa. Para bang naging ganado ang Ginoong Albularyo dahil sa ipinangako ng asawa. Nang pareho na silang makakawala, ay eksakto naman na nakarinig na sila ng hiyawan mula sa labas. Tila ba nagkakaisa na ang mga taga-baryo na isakripisyo sina Raha at Sulaiman sa mga abwak. Nahuli na tayo, mahal. Mukha nga. Nararamdaman ko na at naririnig ko ang ingay ng lupa at pagaspas ng pakpak ng mga abwak. Nandito na sila, mahal. Tumigil ang hiyawan ng mga tao at isang malakas na mga dagungdong sa ilalim ng lupa ang narinig nila. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang nakakapangilabot na alulong. Umalingaw-ngaw ito sa buong baryo. At mula sa kadiliman ng gabi ay dumagsa na nga ang dalawang uri ng abwak, ang taong bayawak at ang taong uwak. Mas marami sila, mas mabangis, at mas hayok-ngayok sa sariwang dugo at karni ng tao. Mahal, kailangan na natin makalabas dito. Nangangalib na sila Raha at Sulaiman, pati ang mga tao. Mali talaga itong ginawa ni Aling Tasing eh. Hindi dapat siya nakipagkasundo sa alagad na kadiliman. Tumabi ka at babasagin ko ang bintana. Habang nagsisimula na magkagulo sa labas, ay sinira na nga ni Mang Abit ang babasaging bintana. Nilinis niya kaagad ang palibot bago sila lumabas na mag-asawa. Doon nga ay mas naramdaman nila ang kakaibang bigat ng kadiliman sa paligid. Tila mas dumilim din ang baryo kahit na nagdidilig ng liwanag ang buwan sa kalangitan. Mahal, bumalik ka na muna sa bahay at ako nang bahalang magligtas kay Raha at Sulaiman. Kailangan mong kumuha ng mga kagamitan para mas makatulong tayo sa mga tao. Iba ang pakiramdam ko sa paligid eh. Sigurado akong hindi tutupad sa pakikipagkasundo ang mga abwak. Papatay nila ang mga taga-baryo. Pero paano ka? Wala kang dalang pangontra laban sa kanila. Lagi akong handa. Kahit nakasingit-singitan ko may mga pangontra. At saka, hindi tayo matatalo rito. Tandaan mo na meron kang pangako sa akin. 1 linggo tayo maglalabing-labing. Ay naku, pasaway ka talaga. Sige na! Pagkatapos silang maghalikan, ay naghiwalay na ng landas sa mag-asawa. Bumalik nga si Aling Betsa sa kanilang bahay habang si Abit ay nagtungo sa lumang bulwagan kung saan naroroon ang mga tao. Eksaktong pagdating niya roon, ay tila natataranta na ang mga tao. Natuon ang pansin niya sa magkapatid na nasa gitna at parehong nakatali sa upuan. Nasa unahan si Aling Tasing, kasama ang ilang kalalakihan at naghihintay din sa kung anong magaganap. Lahat sila ay parang balisa at takot, pero hindi pa rin sila nag-aalisan dahil wala pa silang nakikitang mga aswang. Mga aswang! Alam kong naririto kayo sa paligid. Lumabas na kayo at kunin ang 2 to. Pagkatapos umalis na kayo ng matiwasay. Ipangako nyo na kahit kailan ay hindi na kayo pupunta sa baryo organiko. Isang nakabibinging huni ang umalingaw-ngaw sa ibabaw nila. At pagkatapos ay malakas nilang narinig ang mga pagaspas. Hanggang sa una nang bumagsak ang isang babaeng abwak sa harapan ni Aling Tasing. Nagulat at napaupo ang ginang habang umaatras. Tumawa naman ang taong uwak habang nakatingin sa kanya. Ayun na sila! Yung hinahanap niyo mga tao! Kunin nyo na sila, tumalis na kayo! Natigilan na si Aling Tasing dahil sinunggaban ng babaeng abwak ang isang lalaki na nasa kanan niya at saka tinuka-tuka ang leeg nito. Bumulwak ang dugo ng nasabing lalaki at tumalsik sa lupa pati na sa mukha ng ginang. Nang punasan ng ali ang kanyang mukha, matapos mapagtantong natalsikan siya ng sariwang dugo, ay doon na siya nagsisigaw. Nagsimula na rin magkagulo at magtakbuhan ng mga tao. Pero isa-isang sumugod ang mga taong uwak at dinagit ang ilang naroroon. Naloko na! Kailangan ko munang mailigtas si Raha at Sulaiman! Habang papalapit siya, ay biglang dumagungdong ang malambot na lupa. At mula sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang tila gumagapang sa ilalim nun.
Dito lang din napagtanto ng albularyo na ang mga taong bayawak ang gumawa ng mga yon. Kaya umiba siya ng daan. Pagtago niya sa gilid ng bahay ay dito niya nakita ang 3 lalaking abwak na sumulpot mula sa ilalim ng lupa at sinunggaban ang mga nagtatagong tao. Kitang-kita ni Mang Abet ang isang babae na nahila ng 2 abwang palabas ng bahay nito. Malapit lang kasi roon ang bulwagan. Nag-agawa ng 2 aswang hanggang sa mapunit ang katawan ng kaawa-awang babae na parang papel. Napabuntong hininga ang Ginoo. Gusto niyang tumulong pero kulang ang dala niyang sandata. Wala rin kasi ang buntot pagi niya at tansong patalim. Ang hawak-hawak niya lang ng mga oras na yon ay ang itim na asin na hindi rin naman ganon karami. Sapat lang para matalo ang higit 5 aswang. Nag-focus na siya sa pagliligtas sa kambal na parehong kumakawag-kawag. Pero nang malapit na ay nakita niyang 2 binata na tumatakbo palayo sa lalaking abwak. Hoy kayo! Dito kayo tumakbo! Lumingon sa kanya ang magkapatid at dali-daling tumakbo. Pero dahil din sa sigaw niyang yon, ay nakita siya ng iilang mga aswang na malapit. Hindi na niya ito pinansin dahil nakatuon na ang atensyon niya sa pagliligtas sa mga bata. Subalit nang malapit na ang kambal, ay isa sa kanila ang nahablot ng abwak at tinagis pa itaas. Nasa lubong siya ng isa pang nilalang na lumilipad. At doon mismo nilapa ang katawan sa ere. Naghati-hati ang mga taong uwak, kaya tila umula ng dugo matapos magpira-piraso ang kawawang katawan ng bata. Napuno lalo ng takot ang hiyawan ng mga tao nang makita nila ito hanggang sa halos buto-buto na lang ang bumagsak sa lupa. Diyos ko po! Nagmistulang impyerno ng baryo! Umiiyak na yumakap kay Abet ang batang takot na takot, kasunod ng pagsugod ng mga abwak. Dahil dito ay wala nang napagpilian ng Ginoo kundi gamitin ang hawak niyang itim na asin. Hinagis niya ito paikot at sabay-sabay na tinamaan ng mga abwak sa mata. Napatras sa mga yon at naghiwa-hiwalay sa galit. Kaya sinamantala ni Abet ang pagkakataon. Tumakas na siya kasama ang batang iyak ng iyak. Bata! Makinig ka ha. Kung ayaw mo mamatay, huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Tumigil ka sa pag-iyak. Pakiusap. Kung hindi, pareho tayo mamamatay. Sumunod agad ng bata. Nagtago sila sa gilid ng mayabong na puno habang nakatungtong sa improbisibong mahabang upuan. Sa ganung paraan, ay hindi sila mararamdaman ng abwak na nasa ilalim ng lupa. Sumipat-sipat ang Ginoo sa nagkakagulong paligid. Pagtingin niya sa bulwagan ay naroon pa rin ang magkapatid na Raha at Sulaiman na kumakawag-kawag pa rin. Nawala na sa paningin niya si Aling Tasing, kaya hindi na niya alam kung saan na ito nagpunta. Dito ka lang sa upuan ha. Kahit ano mangyari, huwag kang aalis dito. Gumilid ka lang dahil hindi ka makikita ng mga aswang. Magdasal ka at pumikit. At tigit sa lahat ay huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Sige na, kunin mo na rin tong isang supot to. Kapag may lumapit sa'yo rito, isabay mo kagad at sumigaw ka para marinig ko. Tutulungan ko lang yung mga yun na nasa bulwagan. Kapag napakawalan ko na sila, matutulungan nila tayo. Ano, naintindihan mo ba? Pagtango ng batang takot na takot, ay inabot naman ni Abet ang piraso ng 2x2 na nakadantay din sa gilid ng puno. Pagkatapos ay tumalon siya at patakbong lumapit kay Raha at Sulaiman. Raha, Sulaiman, nandito na ako. Ililigtas ko kayo. Nang makita siya ng kambal, ay mas lalong nagkakawag ang mga yun. Pero sa tindi ng pagkakatali sa kanila, ay hindi nila parehong magawang makakawala. Hindi rin naman nakapagpalit ng anyo bilang abwak si Raha, dahil nangihina siya gawa ng pagkakasaksak sa tagiliran. Si Sulaiman naman kasi ay hindi pa rin sanay kung paano magpalit ng anyo. Bibihira kasi nilang gawin ang tungkol doon dahil pinipigilan sila ng ina. Habang papalapit si Mang Abet, ay dumarami rin ang mga lumulusob. Ginamit niya ang natitirang itim na asin bilang panlaban. Kasama ang pisikal na lakas na siya naman pinapamalo sa mga lumilipad na abwak, pati na rin ang gumagapang sa ilalim ng lupa.
Sige, lusob! Sugod lang ng sugod, mga hayop kayong abwa kayo! Malakas ang pinalo ang ulo ng isang taong uwak. Sa tindi ng pagkakapalo ay pumutok ang bungo nito. Sabay talsik ng malapot na dugo at utak. Napangiti siya, pero bago pa makatuloy sa kambal ay 2 taong bayawak naman ang sumugod. Napatras si Mang Abet habang winawasiwas ang 2x2. Hindi rin nagpaawat ang 2 aswang dahil pinanlaban ng mga ito ang makaliskis nilang buntot. Nabuwal ang albularyo at nabitiwan niya ang pamalo, kaya sinamantala to ng 2 aswang. Gumamit na lang siya ng swerte at dumampot ng kung ano. Sa kanan ay lupa at sa kaliwa naman ay matigas na bato. Tumama sa mukha ng 2 aswang ang lupa kaya napatra sa mga ito. Dahil dito ay nakakuha ng magandang pagkakataon ng Ginoo. Lumusob siya sa ilalim ng isa sa mga abwak at pagkatapos ay kinuha niya ulit ang 2x2. Dito ay bigla siyang nakaisip ng kalokohan. Gamit ang pamalo ay hinampas niya ng malakas ang pagitan ng binti ng aswang. Tinamaan ang pinakaiingatang parte ng katawan nito na naghihiyaw sa sakit. Tumayo siya na tuwang-tuwa saka pinalo ang isa pang aswang sa ulo. Pagkatapos ay tinakbuhan niya na ang mga ito. Nang makalapit na siya sa kambal ay una niyang kinalagan si Sulaiman. Nang makakawala na ito ay saka siya tumindig at naging alerto sa paligid. Bilisan mo kalaga ng kapatid mo. Parating ng iba pang mga aswang. Dali! Opo, Mang Abet. Salamat po ha. Saka ka na magpasalamat kapag nakalis na tayo rito. Nakarinig na sila ng huni ng mga taong uwak sa himpapawid. Nang mapatingala si Mang Abet ay nakita nilang pabulusok na ang 2 abwak na babae. Mabuti na lang ay nakakawala na si Raha at dali-daling pinilit na mag-anyong abwak kahit nangihina pa. Pinalaga na matipunong binata ang 2 babaeng abwak. Pareho niyang hinawakan sa mga pakpak ang mga ito at saka ibinalibag sa lupa. Parehong nabali ang ulo ng aswang kaya nawalan ito ng mga buhay. Napalhod naman ang matipunong aswang pagkatapos nito habang sumusuka ng dugo. Ayos ka lang ba, Ra? Oo, ayos lang ako. Huwag mo na munang pilitin ng sarili mo mag-anyong abwak ha. Baka kumapano ka pa. Saka na kayo magkumustahan. Tara na, doon tayo. Babalikan ko yung bata. Sumunod na magkapatid na inaalalayan ng isa't isa. Sakto naman na sumalubong sa kanila ang 2 taong bayawak na pinalo ni Mang Abet sa ulo at sa maselang parte. Galit na galit ang mga yon na nagmamadaling sumugod. Mabuti na lang ay muling ginamit ni Raha ang kanyang lakas. Magkasabayan niyang sinuntok sa tiyan ng 2 kalaban. Tumagos ang kamao niya sa likod ng mga ito at pagdukot ng mga kamay niya ay pareho yung humandusay sa sahig. Napasok na naman ng dugo ang matipunong aswang pero wala silang nagawa kundi umasa sa lakas nito. Parami na kasi ng parami ang mga abwak sa paligid at umaalingaw-ngaw ang paghiyaw ng takot at saklolo ng mga taong walang kalaban-laban. Pagbalik nila sa gilid ng mayabong na puno ay napatanga si Mang Abet dahil wala na ang batang iniligtas niya kanina. Oh, saan na nagpunta yung batang yun? Sabi ko wag siyang aalis dito eh. Mga Abet, sa taas po ng puno. Nang mapalingon silang 3 doon, ay kitang-kita nila kung paanong lamunin ng buo ng taong bayawak ang walang kalaban-laban na bata. Kalahati na lang ng katawan nito ang natitira. Hawak-hawak pa noon ang supot na may lamang itim na asin. Napakuyong ng kamao ang albularyo kaya galit niyang binato ang nasabing aswang na napatingin sa kanila. Nahulog din ang itim na asin sa kamay ng walang buhay na bata at nasa leyon ng Ginoo. Pagdura ng halimaw sa natitirang katawan ng kaawa-awang biktima ay saka yun lumusob sa kanila. Pero galit itong hinagisan ni Mang Abet ng itim na asin. Napuwing at nagkakakawag sa init ang kalaban kaya hindi na rin nag-asaya ng oras si Raha. Sinuntok niya sa ulo ang aswang. Butas sa mga mata nito na humandusay sa lupa. Lumagpak ang walang buhay nitong katawan sa tabi ng natitira pang parte ng katawan ng batang biktima.
Dahil dito ay nakaramdam ng inis si Mang Abet. Napakuyom na naman siya ng kamao at napakagat ng labi hanggang sa magdugo yun. Samantalang si Raha ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging tao dahil sa sobrang panghihina. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili na makalakad dahil ayaw niyang maging pabigat. Bakit ko pa kasi siya iniwan eh? Mga Abet, tara na po. Saan po tayo pupunta? Uuwi na tayo sa bahay. At lahat na makikita niyong tao na pwedeng tulungan, isama niyo. Ligtas sila sa bahay dahil hindi makakapasok roon ng mga abwak. Sige po. Nagmadali na nga silang makauwi ng bahay at malayo pa lang sila ay naririnig na nila ang boses ni Aling Betcha. Halatang nakikipagsagupa rin ng ginang at tinutulungan ng ibang tao na nakikipaglaban sa kanilang mga buhay. Aling Aloha! Aling Abuela! Aling Buenas! Madali ho kayo! Pumasok kayo rito sa ginawa kong bilog na buhangin! Mas ligtas dito! Mahal, nandito na rin kami! Madali kayo! Tara na! Dali-dali nga rin silang tumakbo sa inukit na bilog na buhangin ng Babaylan. At pagkatapos ay inabot ng ginang ang bag ng kanyang asawa, saka nila hinarap ang mga kalaban na paparating. Si Aling Betcha ay nagwisik ng kakaibang langis na may halong halamang gamot. Nang tamaan nito ang pakpak ng mga babaeng abwak, ay kaagad na nagliyab ang mga ito na parang sinusunog. Humiyaw ang mga halimaw bago bumagsak sa lupa at pagkatapos ay sabay-sabay silang nangisay-ngisay hanggang sa mamatay. Si Mang Abet naman ay pinuntirya ang lalaking abwak na nagtatangkang lumusob mula sa ilalim ng lupa. Pero hindi nito nagawa dahil tila matigas at solidong pananggalang ang ginawang pamilog sa buhangin ng Babaylan. Lumabas ulit ang halimaw na nasa ilalim ng lupa. Nakagad namang hinagupit ng albularyo ng kanyang buntot pagi. Nagliyab kagad ang likuran ng taong bayawak at tinangka nitong tumakas. Pero muli siyang hinagupit ng Ginoo hanggang sa madapa na siya at tuluyang mag-apoy ang katawan at matupok ng apoy. Habang patuloy na nakikipaglaban, ay biglang nawala ng bisa ang pabilog na buhangin. Dahil sa nagtutulakan ng 3 tsismosang kasama nila, sa takot ni na Aling Aloha, Aling Abuela at Aling Buenas ay nasira nila ang pabilog. Wala na tuloy na gawa ang lahat kundi ang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ang ilang tao rin na natatawa sa kanila ay doon din tumuloy para makaligtas sa paglusob ng mga abwak. Marami na silang napatay, pero sa kabila nito ay tila tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga kalaban na parang walang katapusan. Ang ilang mga bahay ay nasusunog na. Marami na rin ang naging biktima ng mga aswang. Ang hiyawan ng mga taong nagmamakaawa at tumihingi ng tulong ay tila umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Mula sa bintana ay nanlulumang pinagmasdan ni Mang Abet, Aling Betcha, Raha at Sulaiman ang kaguluhan sa labas. Ano na pong gagawin natin? Siguradong hindi sila titigil hanggat hindi nila kami nakukuha ni Raha. Total, tayo naman ang kailangan nila. Kaya harapin na natin sila, Sulaiman. Gawin na natin ang gusto nila. Pasensya na, Raha, pero hindi ko kaya eh. Ayaw ko maging katulad nila. Pero ito lang ang tanging paraan para matapos to. Tama ang sinabi mo. Dapat naman talaga na sa una pa lang ay naisip nyo na yan. Hindi kayo nagpunta rito sa baryo namin. Hindi magkakaroon ng gulo. Anong ginagawa mo rito? Abet naman, hindi ako ang kalaban dito. Ang 2 kambal na yan na kinupkop nyo ni Betcha. Sumama na sila roon sa mga aswang na yon para manahimik na tayo. Kasalanan naman nila to eh. Kayo ring mag-asawa. Kung hindi nyo sila kinupkop, hindi magkakagulo ng ganito. Naririnig mo ba sinasabi mo, Aling Tasing? Nakalimutan nyo yata na nandito ka ngayon sa pamamahay namin. Huwag kayo mag-alala. Pagkaalis ng mga aswang na yan, hindi nyo na ako makikita rito. Kayo mga nakatunganga lang dyan. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na yung kambal na yan para makuha na sila ng mga aswang at umalis na ang mga yan. Tumigil ka, Aling Tasing.
Matagal ko nang gustong gawin sa'yo to para matauhan ka eh. Lumagutok ang malakas na sampal ni Betcha sa pisngi ni Aling Tasing. Dahil dito ay nagulat ang lahat sa nangyari, lalo na ang mga kumari ng ginang na may masamang ugali. At lahat ay napatanga, pero kitang-kitang mukha ng karamihan na tila nakontento sa ginawang yun ng babaylan. Para bang naiganti sila sa pambabastos at panlalait noon ng nasabing babae. Sana magising ka na sa katotohanan dahil sa ginawa mo. Pagbabayaran mo to ng malaki sa akin, Betcha. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sinisiguro kong magbabayad kayo ng asawa mo at mapapalis kayo sa baryong ito. Wala na akong pakialam sa galit mo. At bago ka magalit sa amin ng asawa ko o kahit kanino rito, siguraduhin mo munang mabubuhay ka bago sumikat ang araw. Makinig kayong lahat. Kahit isuko natin sina Rahat Sulaiman, hindi natitigil ang mga aswang sa pagsalakay. At lilinawin ko lang, hindi mangyayari mga ito kung hindi nakipagkasundo ang tinitingala ninyong si Aling Tasing sa mga alagad na kadiliman na sumasalakay sa atin ngayon. Hindi totoo sinasabi mo. Huwag ka na magkaila. Pinaalalahanan ka namin na huwag ka makikipaglaro ng apoy sa mga alagad na kadiliman eh. Pero dahil sa kasakiman mo, tinuloy mo pa rin. At ngayon nadadama yung mga inosenteng tao dito sa baryo. Huwag akong sisihin niya dahil kayo mag-asawa ang may kasalanan. Kung hindi nyo dinala ang kambal na yan dito, wala na sanang gulo. Kung hindi ka lang mapagmataas at mahilig magmarunong sa mga bagay na hindi mo naintindihan, hindi na to mangyayari. Alam mo, kahit magsisihan pa tayo dito na magsisihan, huli na ang lahat dahil sinalakay na ng mga aswang ang baryo. Marami nang namatay at mamamatay. Sa gitna ng pagtatalo, bigla silang nakarinig ng malakas na dagundong ng lupa mula sa labas ng bakuran. Karamihan sa kanila ay napatingin sa malaking bintana at mula sa hindi kalayuan ay kitang-kita nila kung paanong mayugyog ang mga puno. Para bang may kung anong nilalang mula roon ang papalapit ng papalapit sa kanila. Ang ilan din sa mga aswang na taong uwak ay papasugod na rin pati ang mga taong bayawak. Maya-maya pa ay tuluyan ang nabuwalang 2 puno sa harap ng bakuran at walang ano-ano. Mula sa makapal na usok ay lumabas ang isang dambuhalang taong bayawak. Parehong nanlaki ang mga mata nilang lahat dahil sa nakakatakot na anyo ng nasabing halimaw na 8 talampakan ng taas. Mas gulat na gulat ang kakambal dahil kilala nila ang nasabing nilalang. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na kaliskis. Ang mga mata naman ay naglalagablab na pinaghalong pula at dilaw. Habang ang mga kuko ay mahaba at kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag galing sa buwan. Sa bawat pagakbang ay tila nayayanig ang kalupaan. Raha! Sulaiman! Mga anak ko! Bumalik na kayo sa akin. Uminom kayo ng sariwang dugo at kumain ng sariwang karne ng tao dahil hindi kayo makakatakas sa inyong kapalaran. Nanginginig ang kalamnan ng kambal dahil sa binikas ng dambuhalang taong bayawak. Ang lahat naman ay natakot din maliban sa mag-asawang manggagamot na matikas na nakatingin sa halimaw. Gusto niyo ba bang ubusin ko ang lahat ng tao dito sa baryo? Sa bagay, mauwi rin naman sa gano'n ang lahat dahil kapag nakatikim na kayo ng sariwang karne at dugo ng tao, siguradong kayo na mismo ang papatay sa mga taong nandyan sa loob. Kaya mga anak, bumalik na kayo at tanggapin ang inyong kapalaran. Huwag kayong tumulad sa nanay niyong matigas ang ulo para hindi na tayo humantong sa kamatayan. Pinatay mo ang nanay namin, kaya hindi kami tutulad sa iyo o sa inyo. Aling Betcha, mga abit, ayoko pong sumama sa kanila. Ayoko maging aswang. Ayoko maging katulad nila. Umiiyak na yumakap si Sulaiman kay Aling Betcha at nang makita ito ni Lakan ay lalo siyang nanggalaiti. Kung ganon, uunahin kong patayin ang mga taong yan bago ko kayo hilahin pabalik sa kuta. Umalulong ng malakas si Lakan na sinundan din ng kanyang mga alagad. Natakot naman ang lahat ng taong nasa loob ng bahay para sa kanilang mga buhay.
Pagkatapos ng nakakakilabot na alulong, ay mabilis na sumugod si Lakan. Pero pagpasok niya sa bakuran, ay biglang nagliyab ang mga kamay niya at nasunog. Ngumisi siya at tumingin sa mag-asawang manggagamot na nakangisi rin sa kanila. Ha! Aba, mukhang galing sa lumang kalaman ng salamangkang ginamit nyo ah. Bibihira ang may kakayahang katulad sa inyo. May matinding pangontra laban sa katulad kong matataas na uri ng aswang. May alam ka rin pala sa mga salamangkang damuho ka. Karispe-respeto ka rin pala kahit papaano no? Lakan ang pangalan ko. Salamat at tinanggap mo ang kaalaman ko sa lumang salamangka. Kaya alam kong batid mo rin na limitado lang ang ganitong klase ng kapangyarihan. Mga magigiting kong alagad, isakripisyo niyo ang inyong buhay para masira ang harang sa bakuran ng albularyo. Nang sa ganun mangyari ang gusto natin. Kukunin natin si Rahat Sulaiman at gagawing isang matatag na mga buwak. Sabay-sabay na umungol ang mga taong uwak at taong bayawak, at pagkatapos magkakasunod silang lumusog. Hindi nila alintana ang nakamamatay na pananggalang sa bakuran ng mag-asawang manggagamot. Mula sa loob ng bahay ay kitang-kita ng mga tao kung papaanong mag-abot ang mga aswang sa pagpupumilit na pumasok. Sa kabilang banda ay tuwang-tuwa naman si Aling Tasing sa pag-aakalang magagapi ang lahat ng mga kaaway. Ang tatangan nila! Magpapakamatay silang lahat kahit na alam nilang hindi sila makakapasok. Ang galing nyo talaga, Abet at Betcha. Sana magbati-bati na tayo. Ano kayo ngayon mga aswang? Kahit nambuhala ka pa, wala kang magagawa. Sa tingin mo ba isasakripisyo ko lang sa wala ang mga tapat kong alagad? Maghintay ka, dahil malapit na masirang pinagmamalaki niyong harang laban sa mga aswang. Abet, Betcha, anong sinasabi ng dambuhalang halimaw na yan? Lahat ng kapangyarihan ay may tamang balanse. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng harang ay limitado lang para higit 50 aswang na sabay-sabay ang sumalakay. Kapag nagtagal pa ang ganyang ginagawa nila, hindi magtatagal masisira na ang harang. Ha? Bakit kayo mo lang sinabi ito? Bakit mo to kailangang ilihim sa amin nang wala naman palang tibay ang salamangka ng bahay ninyo? Kung alam ko lang na ganito, hindi na ako nagtago dito at sa ibang lugar na ako nagpunta. Pwede ka namang umalis kung gusto mo Bukas ang pinto. Hindi ko na kailangang gawin yon dahil isusuko ko na lang ang mga anak ng dambuhalang yan. Naging agresibo si Aling Tasing. Dali-dali niyang hinatak ang sugatang si Raha na hindi naman kaagad nakapalag. Pinisil kasi ng ginang ang sugat niya sa tagiliran at tinakot ang lahat ng naroon. Anong ginagawa mo, Aling Tasing? Nababalik ko na ba? Ha? Hindi ako naghihintay na kamatayan sa lugar na ito, ano? Dadaling ko ang binatang to sa tatay niya para matapos na ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lakan? Papatayin niya pa rin tayong lahat. Lakan! Mangako ka na bubuhayin ako kapag binigay ko sa iyo ang kambal. Sige, gawin mo ang alam mong tama, babaeng baliw. O ano? Narinig niyo sinabi niya? Ngayon, Sulaiman, kapag hindi ka sumunod dito sa akin, papahiran ko ang kapatid mo. Mas lalong pinisil ng desperadong ginang ang sugat ni Raha. Mas lalo tuloy ng hina ang binata, kaya natakot din ang kakambal niya. Sumunod dito at nangakong hindi gagawa ng kahit na ano dahil ayaw niyang mapahamak ang kapatid. Habang lumalabas silang tatlo ay binili naman ni Aling Tasing sa mga kapwa tsismosang sina Aling Aloha, Aling Abuela at Aling Buenas ang mag-asawang manggagamot. Napailing na lang si Abet at Betcha habang pinagmamasdan ng ginagawang kahibangan ni Aling Tasing. Nang nasa tapat na sila ng gate ay pinatigil ni Lakan ng mga alagad na nagtatangkang sumugod. Alam na rin kasi niya na malapit ang matibag ang mahiwagang harang. Ilabas mo na sila rito. Bakit pati ako? Kailangan pa lumabas. Dahil kapag sumalakay kami sa loob, siguradong madadamay ka kapag nagkataon. Kaya humakbang na kayo palabas sa mahiwagang harang.
Aling Tasing, huwag ka maniwala sa sinasabi ng tatay ko. Hindi mo siya kilala kung gaano siya katuso. Manahimik ka! Kung tuso siya, mas tuso ako! Makinig ka, dambuhala! Kapag gumawa ka ng masama, sisiguraduhin kong mamamatay itong isa sa mga anak mo na nanghihina. Kaya kapag nakalabas ako sa harang, hahayaan mo na akong makalayo pa. Kung yan ang gusto mo, hibang na babae. Lumabas na kayo! Dalian mo na! Bago pa magbago ang isipan ko! Unti-unti na nga silang lumabas sa harang at nang nasa harapan na sila ni Lakan, ay ngumiti ang dambuhalang taong bayawak. Pagkatapos ay saka nito pinitik ang ulo ni Aling Tasing. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi naramdaman ng ginang ang kanyang kamatayan. Pumutok ang ulo niya kasunod ng paghandusay na katawan niya sa sahig. Dahil dito ay napalood si Raha na inalalayan lang ng kanyang kakambal. Takot na takot nilang hinarap ang ama na tinitigan sila na parang nanlilibak. Pagkalaon ay sakayon muling bumaling sa mga tao sa bahay na nagulat sa nasaksihang pagpatay kay Aling Tasing. Kasunod nito ay nakarinig sila ng tila nababasag na tunog. Hanggang sa umungol na sa tuwa ang natitirang aswang na hindi na rin lalagpas sa 10. Mga natira sa mga tapat kong alagad, patayin nyo na ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Sira na ang maiwagang harang. Hindi kami papayag na basa-basa na lang mapatay. Ipagtatanggol namin ang mga tao sa baryong to, kahit anong mangyari. Mabuti na lang kanina, habang abala si Aling Tasing sa pakikipag-usap, ay pinatago na nila sa basement ang mga tao. Meron din kasi yung bukod na pananggalang. Sumalaki na kaagad si Abet gamit ang natitirang mga sandata na meron siya. Wala na siyang inaksayang oras. Siya ang nakipagtagisan ng lakas sa dambuhalang taong bayawak, habang ang asawa niya ang nakipaglaban sa mga natitirang abwak. Matindi ang naging sagupaan. Ang parehong mga kamay ni Lakan ay tila may matatalim na kukong sumalakay na parang palaso. Nasa lubong ito ng pamalo ni Abet, ngunit sa lakas ng salpukan nila, tumilapo ng albularyo ng ilang di papalayo. Dumagundong ang lupa nang bumagsak siya, at naramdaman niya halos mabali ang kanyang mga buto sa kamay. Mabuti na lamang ay suot na niya ang pinakatago-tago nilang kwintas na katulad ng sa kanyang asawa. Nagagamit nila ang kapangyarihan nito pero limitado lang din, dahil inagaw nito ang mga lakas nila para sa hinaharap. Ayos ka lang ba, Abet? Mahal? Huwag mo kong alalahanin. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Mag-focus ka lang dyan at ubusin mo sila. Saka mo ko tulungan dito. Naputol na ang pag-uusap ng mag-asawa dahil muling sumalakay ang dambuhalang abwak. Tumalon ng albularyo at saka winasiwas ang buntot pagi. Ilang beses niyang hinagupit ang kalaban. Tinamaan ito pero tila hindi ininda ang apoy. Hinimas lang ng halimaw ang parte na nag-aapoy hanggang sa mawalan yon. Pero hindi pa natapos sa paglusob si Mang Abet. Ginamit na niya ang huling alas, ang katas ng talumpunay na kinatatakutan ng mga aswang. Nag-iisa na lang yon kaya maingit niyang ginamit at nang makita nga ni Lakan ay napatras to na tila nag-aalangan sa pagsalakay. Munti ko nang makalimutan na galing sa lumang kaalaman ng kakayahan mo, albularyo. Ako naman ang magsasalita nito. Karespe-respeto ka. Tama na, Satsat. Magkaalaman na tayo rito. Walang pag-aalinlang ang sinaboy ng Ginoong Albularyo ang kalahati na katas ng talampunay. Pero mautak ang aswang dahil nagukay siya sa lupa para magtago. Subalit hindi naman ito pinahintulutan ni Raha, kahit nangihina ay pinigilan niya si Lakan. Nagpalitan niyo siya bilang abwak at kinapitan sa paa ang sariling ama. Mang Albert, magsaboy ka na, bilis! Pero paano ka? Lumayo ka dyan. Wala nang oras, bilisan niyo na! Habang hindi pa siya nakakalubog ng gusto, dali! Baka pati ko mapahamak eh. Wala na akong pakialam. Basta mapatay ko lang ang pumatay sa nanay namin. Kaya, pakiusap, gawin niyo na, Mang Abet! Dahil dito ay wala nang nagawa ang Ginoo
kundi sundin ang kagustuhan ni Raha. Isinaboy niya ang natitirang katas ng talampunay at dumiretso ito sa hita ng dambuhalang abwak na pilit kumakawala. Tinamaan din si Raha sa braso at unti-unti yung natunaw. Mabuti na lang ay dumating kagad si Aling Betcha at walang pag-aalinlangang pinutol ang braso ng binata. Pareho silang dumaus-os at sumama kay Sulaiman na nakatanga lang sa mga nangyayari. Hindi nila nakita kung anong nangyari kay Lakan pagtayo nilang lahat at wala na ito. Tapos na. Patay na ang tatay. Wala na siya. Umalis na kayo. Nandyan siya sa ilalim nyo. Bago sumulpot si Lakan para sakmalin sila, ay nagawa na kagad ng paraan ni Aling Betcha para makaalis sila. Pagsulpot ng dambuhalang halimaw, putol na din ang kanang kamay nito na nagdurugo pa. Galit na galit tong nakatingin sa kanila habang humihingal. Tuluyan namang nawala ng malay si Raha na naputol na rin ang kanang kamay habang nasa anyo pa ng tao. Patuloy na tumatagas ang dugo niya na kaagad tinakpan ng piraso ng damit si Aling Betcha habang inuurasyonan. Akala niyo uubra sa akin ng mga ganyan? Sa tagal ng panahon kong nilalabanan ng mga gumagamit ng makalumang sandata, sa tingin niyo ba hindi ko pa alam kung paano yang kontrahin? Ngayon, ako naman, humanda na kayong lahat na mamatay! Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Sa galit ng dambuhalang aswang, hinampas niya si Abet gamit ang buntot niyang mahaba at balot ng tinik. Tumama ito sa dibdib ng albularyo at kagad siyang bumagsak na duguan. Hindi kagad nakatayo ang Ginoo dahil ramdam niya ang mga nabaling buto sa paa. Abet! Diyos ko po! Gumisi si Lakan at saka sumugod kay Betcha. Dinakma niya ang babaylan sa buhok at hinagis, tumama ang ginang sa dingding ng kanilang bahay dahilan para mabuwal yun. Na mabuti na lang din ay suot niya ang kwintas na siyang proteksyon. Pero napaubo pa rin siya ng dugo sa lakas ng ginawa ng kalaban. Hindi rin siya kagad nakatayo at pinagmasdan lang ang dambuhalang taong bayawak. Nadahan-dahan siyang lumapit kay Raha at Sulaiman. Mga anak, tanggapin niyo ang inyong kabalaran. Tikman niyo ang laman ng tao pati ang sariwa nilang dugo. At makakaramdam kayo ng lakas na hindi niyo pa nararanasan sa buong buhay ninyo. Kitang-kitang takot sa mukha ni Sulaiman habang nakayakap sa kambal na walang malay. At dahil sa takot na yun, kaya napayak na lang ang malusog na binata na hindi na rin niya alam ang gagawin. At bago tuluyang maabot ni Lakan ng kambal, ay pilit na bumangon si Abet. Hinawakan niya ang kwintas at ginamit ang lahat ng lakas niya para matalo ang kalaban. Sinabayan to ng matinding orasyon ng kanyang asawa hanggang sa tila magliwanag siya. Dinampot niya ang batong kasing laki ng kanyang kamao at dito niya ibinuhos ang lahat ng kapangyarihang naipon mula sa kwintas at sa orasyon ni Aling Betcha. Buong puwersa niyang binato ito at sa sobrang lakas ay hindi rin namalayan ni Lakan na tumagos na sa dibdib niya ang nasabing bagay. Bumulwak na lang ang itim na dugo sa kanyang dibdib habang unti-unting naghihingalo. Hindi ako po pwedeng mamatay. Hindi pwede. Tanggapin niyo na lang ang katapusan niyo. Talo na kayo. Raha, Sulaiman. Pagkapang na lumapit si Mang Abet, bitbit ang buntot pagi at nang nasa tapat na siya ni Lakan, ay sakto niya tong hinagupit dahil wala ng lakas. Nang dumampi sa balat ng dambuhalang abwak ang nasabing sandata, ay unti-unti nang nagliyab. Napahiyaw ng gusto ang aswang at nagkakawag pero sa huli ay tuluyan na tong nawala ng buhay. Lalong napayak ng gusto si Sulaiman habang may pitan niyakap ang kapatid. Kitang-kita niya kasi kung paano silang pagmasdan ng ama bago tutupukin ng apoy hanggang sa maging abo sa kawalan. Abet, mahal, ayos ka lang ba? Tapos na talaga asawa ko. Yung pangako mong 1 linggo tayong maglalabing-labing
Ay naku, puro ka talaga kalokohan. Kahit kailan. Asawa ko? Oo na, tutuparin ko na yung sinabi ko. Basta mabuhay ka lang at magpagaling ka ng gusto. Nangihinang humandusay sa lupa si Abet. Duguan ang kanyang katawan at maraming nabaling buto pero tagumpay naman nilang natalo ang mga abwak. Hindi lang nila nailigtas ang kambal kundi pati na rin ang buong baryo organiko. Pagkatapos ng insidenteng yun ay marami nang humingi ng tawad sa mag-asawang manggagamot. Dahil sa katawan ng tiwala pero hindi naman nagtanim ng sama ng loob ang dalawa. Napasalamat din ang kambal dahil tuluyan na silang matatahimik na magkapatid. Marami man ang nagbuwis ng buhay pero masaya pa rin ang kinalabasan ng lahat dahil natuto ang bawat isa sa pagkakamaling tinulungan din ni Mang Abet at Aling Betcha at sina Raha at Sulaiman. Natuluyang makakalaya sa pagiging isang abwak. Maraming proseso ang nangyari at umabot pa ng halos ng 5 taon bago tuluyang makalaya ang kambal sa sumpa. At nang maging normal silang mga tao, ay naging mga apprentice sila na mag-asawa. Si Raha bilang isang albularyo at si Sulaiman naman ay bilang isang babaylan. Sa pagdating ng panahon, ang kambal na manggagamot na ang tumulong sa mga baryong sinasalakay ng mga aswang. Wakas,